The Game Silog Show is brought to you by you. Kayong nakikinig, kayong nanonood. If you wanna support The Game Silog Show, head over to patreon.com/thegamesilogshow. The Game Silog Show. Ang guest ko ngayon, si Grim, si Bay Ian, tsaka si Darkbird. Guys, welcome to show. Kamusta? Hello, good evening. Hello. Thank you ulit sa pag-invite. Yun. Nung una kasi, yung episode na to, unang-una, hindi ko siya planong gawing parang main episode or flagship, pero naisip ko, okay rin naman siya. Okay rin siyang gawing flagship episode. Ang pag-uusapan namin ngayon, guys, is yung plano namin na magbawas ng backlog. So, meron akong iniisip na side project, yung Project Ubus Backlogs 2024. Kasi naisip ko to dahil unang-una na-inspired doon sa PlayStation Trophy Hunters Philippines. Meron silang event na Battle of the Backlogs. Tapos yung podcast rin nila TJ, nila Macy na backlog na naman Budolcast. And then yung pina-follow ko na YouTuber na si Daryl Talks Games. I'm not sure kung familiar kayo doon, pero super goods yung content noon. Meron siyang ginawang project. Yun yung parang nilista niya yung mga backlogs niya. Pero eventually, meron siyang nagkaroon siya ng conclusion na paano ko ba i-articulate ito? Conclusion na parang naging detriment pa sa kanya kasi parang may pressure na gawin yung ginawa niyang listahan, tapos eventually parang mas okay na kung anong trip mo, yun na lang yung laruin mo. It doesn't matter kung tatapusin mo, kung basta nalaro mo siya, etc. Pero sa kabilang banda, kahit ganun na yung naging conclusion niya na about doon sa content niya sa pag-ubos ng backlogs, gusto ko pa rin subukan, gusto ko pa rin gawin sa sarili ko para malaman ko kung ganun ba yung magiging epekto. And isa pa is, pansin ko rin sa akin kasi yung FOMO, yung FOMO kasi madali akong maapektuhan nun pag may bagong games, kapag may bagong hype na games, nabibili ko lalo na kapag merong 30% off na voucher sa Shopee. Baka naman talagang napapabili ako, and eventually hindi ko rin talaga nalalaro. So this coming 2024, gusto ko mas maging strategic sa mga games sa lalaruin ko, mas tipid, mas intentional, hindi lang yung dahil hype to, nandito sa conversation, etc. Kasi ang notion ko palagi as a content creator, at least kahit papaano, meron akong say dun sa bago, magagawan ko ng episode, makakapag-comment ako, etc. Kasi pinakaayo ko talaga sa content creation is yung magko-comment ka sa isang bagay na hindi mo naman nalaro. Or let's say kung mag-review ka, parang ganyan. So as much as possible, kapag may mga bagong games, talagang binibili ko, lalo na kapag mga AAA tsaka kapag mga first party games ng PlayStation. Pero this time, 2024, gusto kong maging iba yung approach sa TGS. Lalaruin ko lang yung games na talagang gusto kong laruin at magbabawas din ako ng backlog. So, naisip ko yung project na to, i-explain ko yung magiging mechanics namin, explain ko rin yung pagka-gamify netong challenge na to, at yung surprise ko dito sa mga sumali, which is may reward, syempre. Kailangan yun, hindi pwedeng walang reward. Ang pangat naman, parang challenge siya, tapos wala kang reward. Syempre, ang reward nun, most likely, reward sa sarili natin na natapos natin backlogs natin. Naging mas matipid tayo. Pero maliban doon, added doon sa drive natin para tapusin yung mga nabili natin games or purchased games. Gusto kong meron din reward. So, yun, mas explain ko siya mamaya. Pero bago yun, gusto ko munang kunin yung opinion nyo about dito sa project na to, at kung anong klaseng gamer ba kayo. Kasi ako nabanggit ko nga yun, as a content creator and as a gamer, kailangan parang cringy siyang pakinggan, pero kailangan ko maging part ng conversation right? Kailangan 'di ba? Parang gagawin mo din ng content, etc. So ganun ako, pero kayo, gusto ko malaman anong klaseng gamer ba kayo, yung purchasing behavior nyo, etc. Para at least kahit paano ako magkaroon ng idea sa inyo and yung mga listeners natin. Umpisahan ko muna kay Grim, pare. Ayun. So, ako naman, naisipan ko sumali kasi ako nga yung tipong dati, nung bata ako, pabili ako ng pabili na laro, pero nalalaro ko. Pero ngayon, may pera na ako, sarili na akong pera. Bili ako ng bili na laro. Hindi ko naman malaro. Parang ganun nga rin. Siguro may FOMO na rin ako. Na, uy, may bagong AAA game. Uy, may bagong matunog na indie game. Bibiling ko. Tapos lalaroin ko mga 30%. Hindi ko na ulit bubunot ulit, malalaro. Kasi nga, patong ng new games. So, kung more inline talaga ako sa
kung hindi man siya AAA game, yung matunog na indie game, mga gusto ko nilalaro, JRPG, matik na. Tapos, usually, dati nung pumapasok pa ako, kaya ko umupo sa isang video game talaga na tatapusin ko kahit JRPG pa yan. Yung Persona, nagulat ako. Yung Persona 5, tinapos ko ng ilang araw ata, sunod-sunod. Nagulat ako natapos ko. Tapos pagtingin ko sa hours na allotted ko, nasa 120 hours ata ako, 150 hours. Sabi ko, Same. putya, yun na ba? Ang tagal pala ng larong yun. Pero di ka ramdam. So, yun ako dati. Ganoon ako maglaro dati. Ngayon, ako yung tipo na gusto ko na lang after work, gusto ko maglaro. Pero, alam mo yun, pagbukas mo ng Facebook, na papatagal yung scroll mo, di na ako makapaglaro. Kaya, naisip ko rin sumali dun sa sa backlog para malaro ko rin yung mga games na sinasabi ko noon pa na gusto ko na malaro. And at the same time, iwas budol sa akin. Ano yung bago ay transition kay Ian tsaka kay Darkbird, ano yung sa tingin mo yung main reason kung bakit na papatungan ka ng backlogs? Time ba, exhaustion sa personal life, walang drive, or talagang ang bilis kasi ng ng buhay, kumaga parang come and go na pati sa games na nabibili natin? Ako siguro mix of everything talaga. Pagod, tapos yung drive, nandoon yung drive. Siguro kada panood ko ng trailer ng magandang games talaga, pag nakita ko gustong-gusto ko laruin. Pero pag nandito na sa harap ko, pag hawak ko na, parang doon napuputol yung hype ko eh. Ewan ko kung bakit, pero Gets. pag nabili ko na yung game, parang doon na yun na napuputol yung hype ko. Para nabili ko na yan, pwede ko na nilaruin anytime. Pero yun yung sinasabi ko, hindi ko na natatapos masyado malaro. Correct me if I'm wrong, and then kayo din guys, ako meron kayo na feeling na ganito. Ang exciting kasi sa gantong bagay is yung anticipation to purchase that game. The moment na nandun na sa'yo, yung hawak mo na, nababawasan siya eh. Parang may nawawala na magic kasi nakuha mo na. Oo. Diba, yun din yung nararamdaman ko. Siguro hindi gaya dati, na parang nung bata pa ako, andun pa rin yung drive na, gusto ko talaga malaro to kasi gusto ko matapos. Ngayon siguro napuputol yung hype ko pag nabili ko na. Parang yun yung reward ko sa sarili ko and hindi ko masyado nalalaro. So, I guess gusto ko rin ibalik yung drive na, yung feeling na natapos ko yung laro and nagustuhan ko talaga yung story. Kasi ang dami ko din na-miss out eh. Nice. Tsaka hindi ko rin nabanggit kanina dun sa introduction ko. Paano ba explain to? Meron din kasing dagdag drive kapag meron kang kasama, meron kang gantong community. Naalala ko kasi before, noon nung high school, I'm not sure kung meron kayong ganito. Kung may mga club, right? Yung mga sinasalihan kayo. Meron parang library wizard kami dati nung high school. Tapos book club siya. Parang dun sa club na yon, meron kayong yung parang support group na meron kang babasahing libro tapos every once a month magmi-meet up kayo tapos magkukwentuhan kayo tungkol dun sa libro na binabasa nyo, yung progress nyo sa libro na binabasa nyo. So parang ganun ko siya gustong gawin dito. So yung episode na to, itong project Ubus Backlogs is once a month na episode tapos magmi-meet up tayo, mag-gather tayo dito at magkwentuhan tungkol dun sa progress natin, kung suko na ba, kung kaya pa ba, at kung anong mga ganap sa buhay natin. So, ganun yung magiging format natin. Ikaw, Ian, anong klaseng gamer ka ba? And same dun sa question ko kanina kay Grim. Anong ganap sa buhay mo? Ayun, hello. Sorry sa mga listeners, ako na naman. Baka nagkataon lang. Okay lang. Guys, nagkataon lang na na-excite kasi ako dun sa topic no backlogs kasi sinek ko yung backlogs ko. Shit, ang dami ko nito eh. Na-excite din ako kasi gusto ko makita yung mga backlogs nyo kung gaano kadami. Normal na ba talaga yung may backlogs na 2 digits, 'di ba? Tapos kung gaano nakatagal yung mga backlogs nyo kasi ako honestly meron akong backlogs dito na more than 10 years eh. Na hindi ko pa siya nalalaro. So, as a gamer kasi, yun kagaya ng sinabi mo, FOMO rin ako. Ngayon ko nga lang nalaman yung FOMO. Fear of missing out, kung tama ba yung So, parang ganun din ako, hype din eh. Lalo na sa para 'di ba, kunwari pag nasa GC tayo or kunwari sa mga tropa-tropa or sa Discord ganyan, kapag meron kang mga barkada nagkukwentuhan sa isang game or certain game, sali kayo 'di ba? Parang ganyan eh. Gusto mo parang, oh shit, gusto ko din 'yan. Kahit na meron pa akong kakabili ko lang ng ganito, diba? Parang gusto ko din. Gusto ko mag Baldur's Gate 3, gusto ko rin maglaro ng Diablo. So,
siguro din yung isa sa reason na nagko-compile na sila kasi nga una wala kang oras. No? Tsaka nakarelate ako dun sa sinabi ni Grimborn yung pag nahawakan mo na yung isang bagay, parang iisipin mo, lalaruin ko ba to? Parang pagkasahod mo, parang shit, meron akong extra, meron akong pang tapon, di ba? Punta ka ng game shop, tapos pag nahawakan mo na, parang, ano ba? Lalaruin ko ba to? Parang ganun. So, dun sa question naman kung bakit ako nagkakaroon ng backlog. As a gamer kasi, may mga more on console games kasi ako, diba? Switch, PlayStation, PC. Pero nauubos kasi yung oras ko more on sa casual games. Okay. Yung mga mabilisang laro, kagaya ng League of Legends, no? Sa mga Diablo 4, mga casual games lang. So, minsan Mobile kasi, Legends, hindi naman Mobile Legends. dati, nung pandemic, okay. ginrind ko yan. No? So, meron kasing tendency na gusto mo maglaro ng isang RPG or open world game sa PlayStation. Pero parang gusto mo mag-warm up muna. Lalaro ka muna ng isang MOBA like League of Legends. Hindi mo napapansin yung free time mo doon na napupunta. Gets. Hanggang sa nauubos na yung oras mo na dapat na ibibigay mo doon sa ibang game, napunta lang doon sa mga casual games. Kasi parang yung casual games, pero mas marami pa yung oras na ginugugol mo sa casual games. Parang kakaiba siya no? Tapos yun nga, pagiging FOMO, hype. Pag iniisip ko ngayon, parang ang dami ko pala nagastos na parang kailangan ko na itigil. Kailangan ko na. Bumili ka pa ng collector's edition ng Spider-Man, Collector's edition ng Spider-Man. Tapos may mga pre-orders pa. Masaya ka pa ba sa purchase na yun? Sa Spider-Man, to be honest, masaya ako dun sa figure. Dun sa Venom. 19 inches of Venom ba naman, sabi ni IGN, di ba? Pero dun sa inclusions niya, yung out of the box na kasama, parang X. Kasi una, digital yung game, tapos wala nang ibang mga pautot like stickers, manuals, or something. So, nakulangan ako dun, pero sulit naman yung figure. Yun nga, anyway, naisip ko na parang, pag kinumpit ko yung mga nagastos ko for this year, since sabi nga ng nakaramihan, no, ito yung parang pinaka magandang year for video game releases. No, parang sobrang dami kong nagastos. And nung nakita ko yung post mo about dito na i-challenge mo yung sarili mo and magko-commit ka, sabi ko, tingin ko ito na yung reason para makatipid. Kasi magko-commit talaga ako. So, good luck sa atin. Tsaka sa mga listeners din, sana gawin din nila to, 'di ba? Kasi parang magandang motivation din to para sa kanila na i-share din nila yung mga backlogs nila or mga progress nila. Sumabay din sila kasi hindi lang naman tayo yung yung gagawa nito 'di ba? Pang New Year's resolution to Yes, mismo. Hindi ko lang alam kung I'll be honest, hindi ko gusto ko siyang gawin. 'Di ba? Nandun yung drive, nandun yung yung gusto na gawin. Pero to be honest, hindi ko rin sure kung hanggang kailan ko ma-maintain yung drive na to. Kasi, kunwari, hindi ko alam, biglang parang may Talk of the Town na game, di ba? Tapos wala akong credit, kasi nagamit ko na yung credit na para sa Final Fantasy Rebirth, di ba? Parang ganyan. So, anong gagawin ko? Mag-aantay ako? Talo inip Tangina, kaya nga sa JRPG, pag turn-based, talo inip na ako Pero, let's see. Kailangan ng disiplina Again, meron tayong trabaho, sorry baka magtunog holier than thou, pero deserve naman natin yan, nagtatrabaho naman tayo ng matindi, so deserve natin kung ano man trip natin gawin sa pera natin, right? Kung yun yung nag-heal ng inner child natin, or kung ano man. Pero, minsan kasi, parang mali na rin na i-justify yung wrong financial decisions natin dahil lang deserve natin to, parang ganyan, di ba? Patanda na rin tayo, or parang 30s, ganyan, kailangan na rin natin maging wais sa pagbili. Pero yan, mamaya mas magdi-discuss pa ako tungkol sa project natin. Pero kay Duckbird muna, host at creator ng Anime Angas. Pare, anong ganap sa buhay mo? Anong klaseng gamer Ayos ka? Naman. And salamat sa pag-invite nung nakita ko nga yung post mo dito, hindi ko talaga pinanood yung video. Tapos parang nag-post ka lang na tatapusin mo lahat ng backlogs mo. Tapos nag-comment ako na G. Tapos nung nalaman ko na meron palang kailangan gawin na podcast, parang napasubo na ako. Tapos
Ang ginawa ko pa lang kasi muna, sinulat ko muna lahat as in lahat-lahat ng backlog ng mga gusto kong laruin. Pero meron palang ibang rules na ginawa ka. Doon ko palang pinanood yung video mo nun. So, ayun, excited din ako. Tapos, sorry, parang mag-idea kung sila. Ano yung kasi yun. yung nalagsan kasi sa akin yung etong mga participants natin is Sige. pinagawa ko sila ng Google Sheet tapos lahat ng games na backlogs nila nakalagay doon para gagawa ko ng isang malaking tracker. Si Duckbird, nagsama siya ng mga free games, Genshin Impact, mga ganyan. Tapos naglagay din siya ng mga pirata niya na backlogs. Sabi ko, hindi mo talaga pinanood yung video, no? Kasi ang sabi ko doon, purchased na na copy. Pero anyway, yun, para lang may idea yung listeners natin. Sorry to cut you off, pare, go. Okay lang. So, ayun, inedit ko naman yung listahan ko. Tapos kung anong klaseng gamer ako, tingin ko kasi sa sarili ko, late bloomer talaga sa lahat ng bagay. So, kahit sa games, nalilate ako. Baka feel ko nga, retro gamer na ako eh. Kasi ngayon pala ako nagka-PS5. Tapos, feel ko di ko pa malalaro dahil sumali ako dito sa backlog natin na event. Dahil puro backlogs nga din yung lalaruin. Yung plano ko din naman kasi dati nun, bago ko tapusin, magka-PS5, tapusin ko muna lahat ng backlogs ko. Pero sumakto na rin ngayon, tatapusin ko muna. Ayan, yung mga, mamaya siguro pag pinag-usapan natin yung mga nilista. So, kino-consider ko din sarili ko na mostly kasi nilalaro ko JRPGs. Nice. Tapos, since pagkabata pa, completionist ang term ko siguro. So, as in lahat nung kasingit-singitan nung game, gusto ko nakukuha lahat nung, as in, 100% ko. Pero dati yun, ngayon siguro kahit platinum na lang. Kaya Platinum Hunter din nga pala ako and member din ng PlayStation Trophy Hunters Philippines. Shoutout sa kanila. So, ganun na ako ngayon. Kaso, minsan mawawalan nga din ng time. Di na din nakakapag-platinum. Tsaka, ayun. Tingin ko ngayon, sana magka-time na. Dahil ayun, makakasabay ko nga kayo mga idol. Uy. Yun naman. Tsaka, nung nag-browse ako ng mga sinend nyo na listahan ng mga backlogs nyo. Meron kasi dito yung platinum. Kasi mamaya explain ko yung point system natin. May finishing base game, merong corresponding point yon. And then, pag 100% or kapag platinum, meron din corresponding point yon. Browse ko yung mga listahan nyo. I think, correct me if I'm wrong, si Bay Ian, meron ka din backlog na Pokemon. Tapos si Duckbird, meron din about Pokemon. Tama ba? Oh, yes. Yes. So, ano yun? 100 completion for 100 completion. Nag-iisipan ko. Meron akong ni-note sa akin, depende sa Pokemon game. Kasi may mga Pokemon games na parang imposible mo na siyang 100% kasi tapos na yung mga events and hindi na available for online trading. So, yun yung depende sa game. Gahabol nga din ako dyan sa Pokemon. Binili ko lang talaga siya. Never ko nalaro. Yan din yung iniisip ko. Paano, kasi, syempre, kumbaga pag sa PlayStation, alam ko yung kung hindi naman siya na 100% pero at least kahit paano na platinum mo, right? Yung, parang yun yung indication na na-complete mo yung mga trophies. Pero pag sa Switch or let's say yung ibang platform, hindi ko alam kung paano natin ma-distinguish kung 100% na yun. Basta, tingnan na lang natin. Let's play it by ear. So, I guess siguro explain ko muna yung magiging mechanic natin or yung point system natin. So, base game, right? Kunwari natapos mo yung, gawin natin example yung God of War 2018. Base game, pag natapos natin yon, complete, hindi siya complete, hindi rin siya platinum. Base game lang, natapos mo lang yung ending, roll, credits, etc. Ano yun? Point tawag dito? 0.50, ganyan na point. So, meaning, para magkaroon ka ng isang credit, kailangan 2 base game yung matapos mo. Para mag 1 credit siya. Kapag naman na 100% mo or na platinum mo, magiging automatic 1 point yon. So, kunwari na tapos mo yung God of War, pero na platinum mo rin siya, 1 point na yung na-credit. Hindi mo na kailangan tumapos ng isa pang base game para maging 1 point yon. And yung credit na yon, gagamitin natin yon pang purchase ng bagong game. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi talaga tayo bibili ng game. Hindi pwedeng katarantaduhan yun right? Meron tayong mga game na talagang ina-anticipate natin
Feeling ko nga, kunwari pag nilabas yung Silk Song, putang ina, di ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko eh. Kasi tagal ko nang hinihintay yung Parang Silk. naiisip ko pa lang, ang dami nang na-announce, lalo na parating yung The Game Awards. Game Awards, Sobrang no? daming Biglang Silk Song, tangina. Totoo. Holy shit. Tapos wala kang credit. Oh, yun nga eh. Kailangan Okay. maging strategic. So yun yung parang gamify nitong challenge natin, itong project natin. Kailangan natin maging strategic doon sa paggamit ng credits natin and then doon sa mga games na tatapusin natin to earn credits. Kunwari, hindi na parang mali na dumiretso ka ng 2 JRPG na napakahaba. Kasi talagang magagahol ka nun. Magandang combination na kunwari niisip ko isang JRPG tapos isang mga 10-hour kind of game na tapos madali rin i-platinum, etc. para maka-earn ka ng point. Ganun yung mangyayari. So, mag-earn tayo ng mga credits kapag tumatapos na 1 credit for 2 base game and then 1 credit kapag na-platinum. Ngayon, ito yung hindi ko alam. Actually, pinag-iisipan ko pa siya pero naisip ko na on the spot ko na lang itanong sa inyo kung baka meron kayong idea. Paano kapag DLC? Paano yung point system natin nun? Ako, magbigay ako ng opinion. Sige. Kung yung DLC is more than 8 hours, siguro pwede siyang bigyan ng 0.5 given na natapos mo yung base game. Pwede kasi may mga paano pala kung natapos mo yung game plus DLC, kung bibigyan mo ng 0.5 yung yung DLC, so magiging 1 credit na. So parang unfair. So siguro 2 DLC ang 0.5. Sige. Pwede. Check natin. Ikaw, Grim, meron ka Depende bang... rin, depende. Tingnan natin. Ikaw, Grim. Ako tingin ko yung sinabi ko nung DLC for DLC na lang siguro. Ganda rin yan. Parang gano'n na lang. Sige. Check natin. Ikaw, Duckbird, anong thoughts mo tungkol sa DLC? 0.25. Mababa ba yun? Pwede din yata yun eh. Pwede rin. Actually, parang nag-resonate sa akin yung sinabi ni Grim. Kumbaga, iba yung credit ng DLC. Yung DLC is, credit mo yun pambili ng another DLC ng ibang game. Pwede nga. Ayun pala yun. Possible. So, di na tayo magpo-points, literal na parang point system dun sa pagtapos ng DLC. Pag natapos mo yung DLC ng isang game ng backlog mo, pwede mo siyang gamitin pambili ng DLC ng bagong game. So, tama, pwede. Goods yun. Okay, so ganun na lang. Ganun lang yung gagawin natin. Kunwari, backlog ko ay, isa sa mga backlog ko dito sa listahan ko is yung Cyberpunk. Right? Kung sakaling meron man siyang DLC na hindi pa kasama dun sa base game, kailangan ko pang bilhin. So, kailangan ko tumapos ng DLC ng ibang base game para magkaroon ako ng credit pambili ng DLC ng Cyberpunk. So, yun. And then, hindi ko rin ito na-discuss offline. Ito yung sinasabi kong surprise sa inyo. So, di ba meron tayong pointing system and then credits. Yung credits na yon ay yun din yung gagamitin din natin na pambili ng game mismo. Kunwari ako personally, talagang isisave ko yung point ko kapag merong Silk Song, kapag merong Final Fantasy 7 Rebirth, ganyan. Or baka may announce sa bagong Uncharted na who knows kasi ang tagal nang walang Uncharted, right? Sa The Game Awards, kadalasan Naughty Dog madalas nag-announce sa The Game Awards yon. Hindi ko alam, pero yung credits na yon, tapos after 1 year, di ba, di natin alam kung matatapos natin yung backlogs natin or kung gaano karami matatapos natin. Kasi yung goal is, let's say, magkakaroon tayo ng drive na tapusin yung backlogs natin. Pero it doesn't mean naman na yun yung be all and all. Kumbaga, as much as possible, makatapos tayo ng maraming backlogs sa listahan natin. And, ito yung caveat, kung ilang points yung matitira. So, kung let's say, marami tayong, kung si Graham, meron siya natirang 5 points, dahil talagang naging strategic siya, hindi siya, kahit may natatapos siyang game, hindi niya binibili kagad ng ibang game, same din kay Ian o kay Duckbird. Kung sa end ng taon, after 1 year ng start natin ng project natin, kung sino yung pinakamaraming may natirang credit, libreng AAA game sa akin. So, ganun yung parang pinaka-price. Alam ko, maliit lang. Talo na ako. Ano? Talo na ako. Maliit lang siya, pero
there's more. Wala pa nga points. Iniisip ko na kung saan nagagastusin yung points ko. Tapos yung isang libre na yon na premyo ko sa mananalo na sa challenge na yon, isang AAA game. And syempre, di ba, meron din tayong quote-unquote advocacy or kung ano man tawag doon. Isang AAA game at 3 indie game. So, yun yung grand prize natin. Dapat may speech din sa dulo. Yes, meron tayong speech TikTok. Post natin sa TikTok. Pero yan, di ko alam kung magkano kasi yung mga tawag dito yung mga indie games. So, ang budget ko lang is at least kahit pa paano $20 na indie game. So, at least nasa 60 range pa rin siya, $60 range kung 3 man yung bibilin mo na indie game. So, kayo pipili kayo pipili nung game na yon. And then yung AAA game din, syempre kayo din yun kung anong trip nyo, kahit anong AAA game bago man yan, basta AAA, yung let's say nag-range ng $60 to $70 na game. Yun yung pinaka grand prize ng kung sino man yung pinaka malaking credit na may iwan after a year. Meron ba kayong violent reaction doon, Tots? Ang violent reaction ka lang dyan. Siguro walang makaka-more than 4 credits dito. Depende. Sa nakikita ko, ubos eh. Parang kukulangin pa yung credits ko eh. Hindi ako yung credits nung indie game, sakto yung pang Silk Song next year. Tanong ako, paano pag nag-negative yung credits namin? Pwede ba mangutang? Wala pa yung ganun eh. Utang muna. I-advance mo. Hindi ko. Parang sa SPay later, no? Ngayon naka-negative na ngayon kasi may mga nakapilan eh. Pero eto guys, ganun yung naisip ko na pandagdag drive sa atin, at least kahit paano, di ba, meron tayong nilook forward rin na premyo kung sakaling, kung sino man yung pinakamarami sa atin na may iwan na credits. Pero, gusto ko din siyang gawing, gusto ko din siyang, meron tayong mga listeners or part din ng community, kahit sabihin natin na hindi sila nag-participate dito sa challenge natin. Alam ko medyo self-serving siya and meron din siyang pagka, let's say, may premyo ka naman just tapos ganyan din gagawin, parang olats din. You're free to disagree kung ayaw nyo na ito, babaguhin ko yung rules. Kasi ang naiisip ko, yung caveat is, okay, kayo yung nanalo, meron kayong choice na pumili ng isang AAA game and 3 indie game, kayo yung maglalaro nun. Pero gusto ko rin kasi siyang maging part nung Nakama-Game Access. Para lahat makagamit din nung game na yun. After yung gamitin, syempre kayo yung unang maglalaro nun. After yung matapos yun, i-include ko siya doon sa library ng games ng TGS. Selfish ba siya? Medyo pagka-self-serving siya. Okay lang mag-disagree open ako sa ganun. Hindi naman kasi para sa sarili rin naman namin tong ginagawa. Oo nga. Diba? Okay lang, parang na rin yung walang price nasa in mind. Yeah. Ikaw, Duckbird. Dito para share din eh. Sorry. Good to share din naman kasi. Ayoko din sarilihin lahat. Sige. So, yun yung naisip ko. Again, kung sino yung pinakamaraming may iwan na credits after a year, siya yung mananalo ng isang AAA game and then 3 indie game. So, after nyong laruin yun, kung sino man yung winner, ilalagay ko siya sa Nakama-Game Access na library para yung ibang part ng community or nasa Patreon is magamit nila yung game na yun. So, at least all goods kayo. And thank you kung all goods kayo, wala kayong objection doon. So, let's proceed sa ating mga nilista dito. Tanong pala ako. Go, sorry. Paano pala pag yung ginamit na yung credits, malamang gagamitin yung credits, magiging backlog na din yon yung bibilin? Sasama mo yun, kung parang ilalagay mo yun dun sa sa listahan. So, pag natapos mo yun, points another credit. Another credit. Okay. Parang magbe-break even lang, So, parang kung parang mayroon kang beginning inventory mo, kung 30 yung games mo, bago mabawasan yun, kailangan, pag nabawasan yun, magkakaroon ka ng isang pamalit, no? Ganun. Pag natapos yung taon, 30 pa rin yung laro kung backlog. Kasi, again, kumaga parang mali rin siguro ng explanation. Hindi ko kasi intention literal na tapusin lahat ng backlogs eh. Ang pinaka parang main goal ko dito sa Project Ubus, kahit ganun yung title, Project Ubus Backlogs, no? Ang pinaka main goal ko dito is mas maging strategic and intentional doon sa pag-purchase ng games. Hindi lang yung basta
ang tawag dito, trigger happy lang kasi meron 30, kasi katulad kanina, di ba, nakita nyo meron tayong, sa GC may nag-post, may 30% voucher. Tangina, i-check out ko na eh. Bravely Default, tsaka yung Mario Wonder. Muntik na din ako dyan. Di ba, kanina, putang ina. Yung mga ganun, simpleng share lang ng ganun na budol, wala eh. Marupok eh. So, yun, at least, kung ganito merong challenge tayong gagawin sa 2024, mas intentional talaga, yung talagang gusto nating game, hindi lang yung meron kasi may voucher, tapos parang hype game, ganyan, etc. So, ganun. Any questions muna bago ako mag-proceed sa pag-check ng mga backlogs natin? Okay na. Ako. Okay. With regards to verifying kung natapos mo or hindi, paano ang kailangan i-submit? Yan. Wala akong naisip dyan kasi parang trusting Trust naman ako. na lang. Tayo lang naman dito, maglolokohan pa ba tayo? Oo nga. Ako sarili mo na din niloko mo nun eh. Sarili mo na niloko mo para dun sa isang laro na libre. Pero di ba meron kayong sariling tracker? Meron kayong sariling tracker doon, maglista kayo doon, etc. Pero magagawa rin ako ng sarili kong ng parang master list or ng parang dashboard. Bala kong gawa ng Bala ko gawa ng mga formula to kasi na-inspire na ako kay Duckbird. Ang ganda ng ginawa niyang Okay, makikita nyo. Ginalingan eh. May mga data validation pa yata to eh. Patulong ako dyan. Meron pang mga, baka magpipivot pa ako dito, tsaka VLOOKUP eh. Pero, yan, ikaw Duckbird, meron ka bang question bago natin i-check itong mga backlogs natin? Wala naman, pero natuwa nga ako kasi may nilagay nga ako dun sa una kong list na to buy. So, yung magiging credit pala natin, yun yung pambibili ko. Dapat pala nilista ko na rin yun. Kaya may iba akong listahan na. Yun yung mga bala kong bilhin. So, sana magka-credit ka agad ako. Yun na lang siguro. Hindi ko alam kasi hindi ko pa masyadong na-check lahat ng nilista nyo. Gaya ng sabi ko kanina, kailangan din maging strategic in a sense na, kunwari ako, may di-discuss ko ito mas malalim, no? Kunwari ako, ang bala kong laruin is Lies of P. Yun yung next game ko. After ko mag-Lies of P, baka tawag dito? Yung Dawn? Anong name? Yung nabanggit mo kanina, Grim? Yung... Until Dawn. Until Dawn. Kasi I think mabilis lang yun, di ba? Mabilis lang yan. So parang pag natapos ko yung Lies of P sa December, I think sana matapos ko and then susundan ko ng Until Dawn, may 1 point na kagad ako. Parang ganun yung naiisip ko na laging combination ng games. At least kahit papaano, isang mahaba, isang matagal, tapos isang mabilis. So, yun. And then meron pa akong Bastion. Hindi ko pa natatapos yun. May mga ganyan. So, di-discuss natin. Bago tayo mag-proceed again, meron pa kayong questions, clarification, tapos silipin natin yung mga list nyo ng backlogs. Pwede naman kami maglaro na ibang games. Oo naman. Oras nyo yan. Pinagbawalan no? Sinakal, parang sa relasyon. Sinakal huwag ka maglalaro ng iba. Ito lang lalaroin mo. Actually, naisip ko din yun eh. Parang naisip ko na magtatago ako kay Jess. Hindi ko sasabihin na naglalaro ako ng Diablo 4. Mag-o-offline ako sa PlayStation na. Baka mahuli ako eh. Tapos itatago mo yung trophies mo, no? I-hide mo. I-hide mo yung trophies. Sabihin, hindi, kapatid kayo naglalaro. What if merong gago na sumali sa atin, nagpa-pilot, no? Nagpa-pilot, no? Binayaran pa yung pamangkin. Bibilang kita ng donut, Tapusin mo to para makabili ako next month ng Final Fantasy 7 Rebirth. yung holy shit, nakalimutan ko. Meron pa palang Persona. Oh my God. Ay, nasa listahan ko yan ng to buy. Persona 3 Reload. Holy shit. Okay, sige. Check natin. Okay. Meron pang question, guys. Ito, last na talaga. Sige, go. Paano, kasi bibili, di ba? Yung credit. Paano pag magre-rent naman ng game? Kasi nagre-rent din ako minsan eh. Yung ganun. Yung rent kasi as much as possible, gusto ko siyang i-alisin. Out. Ipang personal mo na lang siguro yun. Kung sakali. So, buy lang talaga. Buy lang. Good na. Fair ba yun? Tama naman. Okay, sige. Oo, tama. Kasi parang yung rent ng game is equivalent siya sa PlayStation Plus. Diba? Kasi hindi mo rin siya talaga sa'yo eh. Yun. Okay, so wait lang hindi pa kasi ako ganun dito sa StreamYard. Share screen ko. Ito. Tapos
Ay, gagi. Mali. Yan. Okay, tapos lalakyan ko. Yan. Okay. Wait lang So, ito yung sa akin. Meron akong ilan dito. 34? Paano ko ba explain to? So, lahat of purchased, lahat. Tapos meron dito sponsored kasi sinama ko dito kasi meron minsan mga generals sa TGS na nag-i-sponsor ng games. So, sinasama ko din siya pero most of the time kasama rin kasi siya dun sa Nakama Game Access. So, ito yung mga games ko. Lies of P, Super Mario, Horizon Forbidden West. I think majority ng tao backlog to kasi tumigil lahat pagkalabas ng Elden Ring. Tinigil tong Horizon Forbidden West and then Cyberpunk. I think yung game ko na backlogs is I can consider na maganda rin siyang combination and variety kasi may mga mahabang games, merong mga indie games, tapos eto talaga matagal ko nang gustong laruin to, yung Xenoblade. Marami kasi nagsasuggest na ito, magugustuhan ko raw. Pero meron ako nabili isa pa lang, yung one yata to, part 1. Pero kung sakaling magkakaroon pa ako ng extra credit, gusto ko siyang laruin yung tatlo. Tatlo ba o apat? Kasi merong yung part 2, merong di ba? DLC ba yun or parang main game na siya? May DLC. Apat siya. Apat, okay. So, mahabang game siya, no? Pero let's see. And ito rin, isang mahabang game rin, Dragon Quest. Matagal ko na siyang backlog rin. Ewan ko, parang, ito kasi yung time na parang naiinip talaga ako sa mabagal, yung turn-based, no? Pero gusto ko rin siyang balikan. And then, ano pa ba yung mga dito? Meron akong in progress. Paano ko ba explain to? Itong Persona 4 Golden kasi is, nung tinapos ko siya, bad ending. So, alam niyo, kung nalaro niyo siya, baka alam niyo na kung ano yung bad ending doon. Hindi ko alam kung i-allow niyo ako kasi nasa Vita to. So, iniisip ko, wag na, parang sabihin, binivito ko. Kasi iniisip ko, bibilin ko siya sa PlayStation para doon ko na lang lalaroin, uulitin ko na lang. Pero sa Vita na lang siguro. Sa tingin nyo? Vita na lang, no? Okay lang. Okay lang yun kasi bibili ka pa, sayang yung kung saan ka madadalian. Vita na lang, Vita na lang. Vita. Okay na yung Vita. Vita na lang. Ito na lang, nasa Vita ko kasi ito. So, ito, ano pa ba? Meron akong Salt and Sanctuary, Stardew Valley, Tears of the Kingdom, di ko pa rin natatapos, tapos Star Ocean. Ito yung, I think, magiging, tinik ko, yung Monster Hunter Rise kasi hindi ko alam kung ano yung dito, yung ending dito or let's say at least kahit paano completed. Ano ba yung mako-consider nyo sa Monster Hunter Rise na kung may idea kayo na completed ko siya? Kasi kung all your thought kasi kapag finishing base game, ang bilis lang niya yung nag-roll lang ng credits right? Pero hindi pa yun technically tapos, 'di ba? Kasi ang dami pang updates. Paano ba to? Paano natin tatakal to? Yung sa Monster Hunter Rise, meron talaga siyang story. So yung kasi kung hindi na kasi Monster Hunter Rise lang siya, 'di ba? Hindi naman kasama yung DLC. So basta matapos mo lang yung Ibushi na kalaban. So bago mo ma-unlock yung may ma-unlock ka doon na parang G rank or something. Okay na yun, yung master rank na tinatawag. Okay. Pag na-unlock mo na yung master rank, yun considered na yun base game. Natapos mo na yung base game. Okay. Kasi unlimited na yan, talagang imposible na siyang makomplete mo after nun Sobrang dami kasi content yan. So yung parang kino-consider namin na tapos na siya kapag na-achieve mo na yung master rank na sinasabi. Okay, sige, gets. And then completion or platinum, iba na yun, matagal na yun. Sige. Okay. Tapos, eto, siguro explain ko na lang din. Meron kasi ang backlog na, eto yung natanong mo rin kanina, BE. I'm not sure kung recording na tayo nun offline pa, yung mga collection, right? Kunwari yung Metal Gear. Meron din kasi sa Kingdom Hearts, yung 1.5, keme-keme. So, marami siyang mga games doon. Kinount ko siya ng hiwalay. Pero, tatanggalin ko na lang to, etong Kingdom Hearts 3.58 over 2 days. Kasi, parang papanoorin lang daw to.
And same din sa Kingdom Hearts Recoded, right? Tama ba? Papanoorin lang din to. So, masyadong cheat, parang unfair na isasama ko pa to 3 hours lang, tapos papanoorin lang. Tatanggalin ko na to. Delete, paano ba to? Delete row. And then, delete row. Yan. So, kung collection man siya, each game counted yon. Hindi, kumbaga parang hindi yun ika-count na parang kailangan mong kumpletuhin lahat ng game dun sa collection na yan. So, and then Life is Strange, Final Fantasy OG, kasi binili ko rin siya talaga sa PlayStation 4 that time. Kung tama yung memory ko, isa sa mga pinakamagandang theme sa PlayStation 4, yung may tunog ng A-Rates theme. Kung nabili niyo yung game na to, mayroon siyang libreng theme na ganun sa PS4. Yung sa PS5 kasi wala nang themes eh. So, yan, backlog ko pa to. And then, etong Final Fantasy X and Final Fantasy X-2, natapos ko na siya before. So, nagtanong sa akin si Kuya Balls, shoutout sa'yo Kuya Balls, no? Sabi niya, pre, tatapusin mo ulit yung 10 and 10-2. Sabi ko, yes, kasi binili ko siya eh. Binili ko siya sa PS4. So, ang pinaka logic behind this is, binili ko, kailangan ko laruin. Hindi yung binili ko, tapos nakastock lang siya dyan. So, kahit natapos ko na siya sa PS2 and sa PS3, meron akong PS4, sinama ko siya sa backlog ko, lalaroin ko siya. And tatry ko siyang i-platinum. So, Chocobo Racing and Lightning Dodge naman tayo, lads. Try natin yan. Tapos, meron akong Tales of Hearts R sa Vita. Hindi ko pa ito natatapos. And then, eto, lastly, yung gusto kong itanong sa inyo. So, backlog ko to literal. Hindi ko pa kasi siya nalalaro, yung Final Fantasy 5 and Final Fantasy 6 sa PlayStation o PlayStation Classic sa Vita. Kasi nagsisale yun before eh. Ngayon, ang tanong ko na lang, feel free to disagree, feel free to parang contradict sa akin kung hindi maganda yung naisip ko. Pwede ko bang ipalit na lang dito yung collection and isama ko as a backlog? Kasi mayroong pixel remaster, right? Imbis na ito yung laruin ko sa Vita, yung PS1 classics niya, bilhin ko na lang yung collection. Papalit ko to. Anong thoughts nyo dun? Ako, sa akin lang, mas maganda bilhin mo yung collection kasi mas maraming credits yun eh. Diba? Pag natapos mo yun lahat. Diba ilan yun? 6? 1 to 6, right? 1 to 6. 6 credits din yan. Tsaka More ito kasi, budol. ito kasi wala kasi itong trophy. Parang, alam mo naman, pag trophy hunter tayo, parang sayang kapag, sorry, sa akin lang yun. I don't wanna put words into your mouth. Kapag tumatapos ng walang trophy, parang may kulang. Anyway. So, yun yung isip ko. Papalitan ko lang to kasi classics to, yung PS1 version to, or parang yung anthology version yata to sa PS1. Palitan ko lang siya ng pixel remaster. Okay lang ba yan? Sakto lang din siguro yung loads kasi hindi pa naman din tayo nag-i-start talaga. Oo nga. Mamaya pagtapos nito eh. Sige. Dahil pang bibilhin. Baka bumili na ako ng 3 ngayon eh, para makahabol lang. Kasi wala pa naman official na Go Signal. Bilhin ko na nga yung mga baka pagbawalan na ako. Antay, sakto, hindi ko pa nagagamit yung voucher ko sa Shopee. Ay, 30%. Wait lang. Nawala ako na ng mabilis. Narinig niyo ako? Ayan. Parang nag-stop. Oo. Kasi naka-freeze ka ata sa Ewan ko sa akin lang, sa video. Okay. Pero okay naman yung audio. Siguro nag-lag lang or na yung... Ayan, okay na. Okay. Ayan, okay na. So, yun. Yun yung sa akin. Meron akong mga in progress dito. Super Mario RPG. Tapos, yun nga, Persona 4. And Stardew Valley. Tears of the Kingdom. Monster Hunter Rise. Dead Cells. May hirap daw i-platinum to pero gusto kong i-try. And then, yun. Itanong ako. Sige, go. Bet may Royal sa baba. Persona 5 Royal. Ito, kasi backlog ko to, hindi ko pa natapos yung Royal. Ang natapos ko is yung Persona 5 na base game, pero in progress rin to. In progress. Hindi ko pa na, hindi naman siguro spoiler na, pero meron daw additional na SEM sa Royal. Hindi ko pa na-experience yan. So, nasa backlog ko pa siya. In progress. So, okay. Next tayo kay Grim.
Ito yung sa'yo, no? Pare, ano mo nga to? Tawag dito. Ikaw yung magpe-present. Ikaw yung nasa meeting. Mando ba, sir? mo. Meeting ko na ba, sir? Ano mo tawag dito? Ano yan? Request access. Hindi, pero okay. Ano tong ganap sa ano mo sa backlogs mo, sir? Ayun, bale, ayun nga, in progress ko ngayon, Spider-Man 2. Paano pala yun yung Ragnarok? Hinaram ko lang yun eh. Ay, hindi pwede Tanggalin yun, ko na pa sir. yan? Oo, hindi pwede yun. Oo nga, ngayon ko na naalala eh. So, tanggalin Sige. ko na lang yan. Okay, tanggalin Yung ko na Ragnarok. dito. Tanggalin ko na lang. Okay. Tapos, ayan, yung 16 in progress, Okay. napatigil ako kasi dahil sa Spider-Man. Nakatulog ka. Oh, hindi. Sorry. Joke lang. Pero seryoso, nakatulog nga ako talaga dyan sa Final Fantasy 16. Hindi ko alam kung matanda na ba ako. Hindi. O dahil may parts talaga na, ano ba tong side quest na to, nakakaantok. Yung in-between kasi talaga ng Final Fantasy 16, yun yung OLEDs doon, yung in-between niya. Yung mga parang mga main event niya, mga boss fights, talagang grande. Pero yung in-between, wala, boring. Pero, So, talaga. ayun yan. Sa mga listeners, sorry pero mahal na mahal ko yung Final Fantasy 16. Sadyang, meron lang talaga kaming common na nangyari sa amin sa community na may isang umamin na nakatulog, tapos umamin na din yung iba. So, pero hands down. Lang. Yes, hands down maganda yung Final Fantasy 16. Dapat nga na punta siya sa Game of the Year. No, baka lang kasi sabihin ng mga listeners natin na hater. Hindi, maganda yung Final Fantasy 16. Meron lang kaming valid criticism dun sa game, which is maganda naman yun when it comes to improving the overall franchise, 'di ba? Pero yun, maganda ang Final Fantasy 16. Nung una nga pare, to be honest, no, I think na-share ko na rin naman to. Ginagaslight yung sarili ko eh. Ginagaslight ko talaga na parang yung gaya ng sabi ni Graham, baka pagod lang ako, baka inaantok lang ako, panggabi ako, GY ako eh. Nag-leave ako pare. Nag-VL ako. Nakatulog pa rin ako nung nilaro ko siya. Talagang nakakatulog talaga ako kadalasan ng mga naglalaro. Akala ko ako lang. Ang ginawa ko, bumili ako ng Monster Energy. Yung time na talagang, inantok talaga ako, lalabanan ko na lang, nag-cobra ako, Monster Energy. Yun, doon ko siya na power through. So, yun. Ayun. So, yun nga, yung Final Fantasy 16, ongoing ako dyan. Siguro, ewan ko kung ilang percentage na ako sa game. Kayo magsabi sa akin, hindi ko sure kung spoiler to, pero unang beses ko pala nakita yung hooded man. Naka-red na hood. Malayo pa. Malayo pa. Ayun, so nandun pala ako. So, Forbidden West, Matic naman siguro. Yun nga, gaya na sabi mo, Sir Jazz. Madaming nakabacklog si Forbidden West. Last Judgment, binili ko siya. Nabudo lang ako kasi dalawa. Nakita ko mura. Yakuza series, so binili ko din. Gusto ko din i-try. Ka pala. Sorry, na-hype ako. Nakita ko yung list mo. Sige, go. Sorry to cut off. Ay, sige. Go. Sige. Star Wars Fallen Order. Actually, tinransfer ko lang siya mula PS4 kasi libreng digital siya sa PS5. Tapos naisipan ko, doon ko na lang tatapusin and hindi ko pa naman siya natatapos. Okay. So, ayun. Tapos, ayun nga, yung Xenoblade Chronicles. Nabudol din ako dito kasi nakita ko sa marketplace, may nagbebenta nung 3. Gusto niya na parang i-dispatch. Sabi ko, uy, sige, kukunin ko na lahat. So, nabudol akong biglaan. Binili ko yung 3 na isang bigayan. Magkano? Tapos dumating yung 4,000. Uy, mura, Still yun. Diba? Yeah, diba? Mura yun. Kaya, binili ko na. Wala nang takas. 4,000 ko lang binili. So, nung nakita ko may 30% off sa Shopee, sabi ko, puta na, kukumpletuhin ko na. Ito na yung Torna, Golden Country. So, yun na. Kasi rare yun eh. No? Yung Torna. Kaya, shinapi ko na. Okay. Triangle Strategy. Matic, binili ko kasi nga, in JRPG Tactical, gusto ko. Yung Persona 5 Royal, hindi ko pa rin natatapos kasi yung Royal. Yung Vanilla ang natapos ko. Same. So, gaya mo nga, Sir Jazz, hinihintay ko yung 3rd sem. Pero malapit na ako sa 3rd sem eh. Okay. Nung nilalaro ko siya. Persona 4 and 3, binili ko sa Switch kasi nga, gusto ko magkaroon ulit ng Persona 4 and 3. Kasi sa PSP ko pa nalaro. Okay. Astral Chain, nakita ko lang siya na nasa top recommended, binili ko.
Mag-comment lang ako dyan, ha. Maganda yung Astral Chain. Salute. Maganda yan, promise. Yeah. Sige. Puro Nintendo Nakita ka, ko no? nga. Oo, kasi madalas ako mabudol sa Nintendo kasi alam mo yun, pag nag-sale, pag nag-Black Friday, abang na abang ako sa Black Friday, bili lang ng bili. Shoutout rin kay kay My Sale ba, no? Isa sa mga talagang budol pages. Yan, lagi ako nabubudol dyan kay Sir sa My Sale ba? Karamihan yan dahil sa kanya, oh. Shoutout sa'yo, Sir. Guess ka ulit sana. Yan. Okay. Tapos, Valkyria Chronicles, yan, isa din sa mga magaganda daw. Pinili ko. Ayan. Disco Elysium, yan, maganda rin daw siya na point and click, kaya binili ko din. Etong mga This War of Mine, Spiritfarer, gusto ko rin din ng couch game lang, kaya binili ko. Sabi nila, chill and maganda daw yung story, so binili ko. Okay. And Dying Light, yan, Black Friday sale yan, naalala ko yan. Binili ko siya. Eastward, yan, kasi nga, Chucklefish. So, Matic. Kinuha ko siya agad. Great Ace Attorney. Kasi mahilig ako sa Ace Attorney. Collection ba to? Yung Great Ace Attorney Chronicles? Or isang game lang siya? Parang siya yung bago na nirelease nila na na-transfer. Parang past Ace Attorney siya. Pero hindi naman siya collection kasi baka pwede natin siyang himayin. Okay, sige. Tapos Final Fantasy 7 Remastered. Kasi ganun lang din na tinransfer siya over from PS4 sa PS5 edition. So gusto ko rin siya laruin. Okay. And yung Ruined King, League of Legends story, nahype ako dito kasi League of Legends siya. So binili ko na rin. Nagli-League of Legends ka ba? Yun, yes, patay tayo dyan. Laro tayo. Ay, matagal na ako di naglalaro. Nag-transition ako sa Wild Rift na ako eh. Kasi pwede rin, Wild Rift na. Yeah, pwede. Yung mga walang katapos ng backlog. Kaya hindi ko din nauubos yung backlog ko eh dahil sa mga MOBA games eh. So, Tactics Ogre Reborn, yun, binili ko din kasi nga Square. So, yan. Nice. Anong so far dito sa mga nilista mo, ano yung iisip mo na strategy or meron ka namang game na gusto mong unahin dito sa listahan mo to earn credits? Ako ang iniisip ko yung Spider-Man. So, tutuloy ko yung Spider-Man. Tsaka, ang pinagsasabay ko ngayon talaga, Spider-Man tsaka Xenoblade Chronicles. So, sakto, isang short game and yung Xenoblade Chronicles, gusto ko na rin siya ituloy. Okay. Then, sa mga tinitingnan ko kasing ibang games ko, sabi ko, pucha, parang puro mga JRPG. Oo nga napansin ko eh. Sabi ko, pucha, wala ata akong hindi lumagpas ng 50 hours dun sa ibang games ko eh. Lalo na yung Persona. So, siguro more on PS5 yung mga magagaan kong laro in terms of gameplay length. Yung Spider-Man 2 for sure, itutuloy ko siya. And yung Xenoblade. Then after siguro, sisimulan ko yung This War of Mine. Kasi parang, lang siya, 11 hours. Okay. And story-driven din naman talaga siya. And siguro in between short games, so parang one short game ako, then tatapusin ko yung Xenoblade trilogy. Susunod-sunurin ko yun. Oh my God, kasi ako burnout nun? Naman ako eh. Kasi parang, kung magsawa ako sa Xenoblade, mag-shift ako sa ibang JRPG. Pwede. Kasi, ayoko naman ubusin yung ayoko ubusin yung series agad. Baka nga mag-burnout ako. So, ang strategy ko is may pinagsasabay ako na short game length, and isang mahaba. Para hindi ako mag-burnout na nakatutok lang ako sa isang mahabang game. Pwede ako mag-alternate. Then, kung mag-ahol ako sa oras, bibirahin ko yung mga short games ko. Parang may palette cleanser ako in between. Ganda yan. Palette cleanser. Tapos meron ka ditong wishlist. So, ako hindi pa ako nakapaglagay ng wishlist ko. Meron ka ng parang mga inaay mo na paggagamitan mo ng credits. Meron ditong FF7 Rebirth, syempre, Matic yan. Sea of Stars, Persona 3 Reload, Live Alive ba to? Live Alive? Ako ba sa'yo? Live Alive yan. Puro JRPG din. Papalit mo. Karami yan. Ako pa Traveler 2, Star Ocean, Second Star Story. Okay. Tingnan natin. Kaya yan. O, diba? May wishlist ka na. Wala ka pang credit points. Paubos na credit points ko. Ay go. Pero
Kaya yan, tingnan natin. Umpisa pa lang naman eh. Pero, yun. And then again, every month, meron tayong catch up para mag-update sa mga nangyayari sa atin. So, meron din bang every month, parang consultation pag nade-depress ka na kasi hindi ka na makabili? Yes. So, support group pare. Support group ano naman? Uy, hiramin mo naman to, pampaganan loob. Pwede yan. Pwede naman yan. Okay, so si Bay Ian naman, and then after ni Bay Ian si Duckbird. Kasi gusto kong i-save yung kay Duckbird dahil gaya ng sabi ko kanina, talagang ginalingan niya yung yung sheet niya eh. Hindi naman. The best for last. Oo, save natin. Meron siyang talagang pang VLOOKUP, mga ganon. Lupit eh. Wait lang si Bay Ian ito. Ayun, akin mo. Assassin's Creed! Yan, ilan nga yan? Oo, Assassin's Creed. Game of the Year. Wait lang. Parang nasa 36. 36 something. 36. Okay. So, dun sa pinakataas kasi. So, sa mga listeners, yung backlog ko is Assassin's Creed Black Flag. Okay. Matagal ko ng backlog yan. Siguro mga 2016 pa. Bakit sa Switch? Bakit sa Switch mo siya binili? Okay ba doon? Nag-sale siya. Tapos nung panahon kasi na yun, wala pa akong PlayStation 4. Okay. So, Switch lang. Yan, yung Ezio Collection, na-hype lang sa Assassin's Creed. So, yung Ezio Collection kasi, oo nga, madami yan Madami yan eh. So, parang tatlo or dalawa. Parang ganun. So, hatiin na lang yan, no? Yes. Chrono Cross, kasalanan niya ni Mysail ba? Nakinig ako ng podcast nyo. Yung episode nyo regarding, nag-check ako nun, tapos, tinry ko Argent. Kasi hindi ako nag-change ng region kasi takot ako eh. Parang ayokong maban yung account ko, ganyan. So, nag-try ako dun sa Mysail ba, yung pinag-aralan ko pa yun talaga ni YouTube ko kung paano mag-change ng region. So, nakabili ako. Actually, dalawa yan eh. Dragon's Dogma tsaka Chrono Cross. Pagbili ko, naban yung Argentina. Hindi na nakabili yung hindi na, di ba nagkaroon ng ganong senaryo yung hindi ka na pwedeng bumili. Sabi ko, kasalanan ko ba? Parang nag-guilty ako na, ako ba yung ikaw yung bad apple, no? Ako ba yung bad apple kaya nagkagayon? Kasi parang sayang naman eh. Kasi dalawang beses ko lang nagamit yung privilege ng Argentina. Pero anyway, yun, yung Cyberpunk kasi 2077 natapos ko na yung main game. Okay. Pero nabili ko yung DLC. Okay. Pero yun nga, nakasabay kasi yan ng Diablo 4, so hindi ko rin siya nalaro. Okay. Kaya DLC lang yung lalaruin ko diyan for Cyberpunk. Tapos ko na kasi yung main game yan. Okay. Doki Doki Literature Club, yun yung game na hindi ko naman talaga gusto, pero nung unang nakinig ako sa podcast ng TGS, yan yung napakinggan ko yung episode na sabi ko, ano to? Meron kayong parang spoiler cast niyan eh. Tapos binili ko, unfortunately, hindi siya para sa akin kasi umatake yung anxiety ko pag nilalaro ko siya. Grabe kasi yung epekto niya sa utak ng tao, ibang klaseng laro yan eh, nakakatakot na. So, I think hindi ko siya kayang laruin na. Sinama ko lang siya dyan kasi yung backlog ko talaga siya. Pero parang iniisip ko hindi ko siya kaya talagang tapusin kasi nakaka-depress na ewan yung laro na yan eh. Iba eh. Talagang iba. Anyway, Don't Starve. Wala, nakita ko lang din naka-sales kaya binili ko. Hindi ko alam kung anong gameplay niyan eh. Hindi ko alam anong gameplay niyan. Yan yung kailangan din natin quote-unquote i-correct, no? Yung, nakita ko lang sale, bilhin ko na to. Mga ganyan, no? Oo nga eh. So, kailangan parang, yung intentional talaga. Yung may intention tayo na bilhin yung game. Talagang gusto natin laruin. Parang ganyan. Oo, kasi ito yung parang magiging way ko para talagang laruin kasi nga binili mo eh. Panindigan mo. Parang ganun. Dragon Age Inquisition, ito yung pinakaunang backlog ko. Kasi nung bumili ako ng PlayStation 4, isa lang yung physical game na kasama. So, sabi ko, wala akong malaro Bloodborne pa. Ano ba yun? Parang gusto ko na itapon yung PlayStation ko kasi Bloodborne pa yung libre kong laro eh. Ano ba to? Ganito ba talaga yung mga laro dito? So, naganap ako sa digital. Nakita ko yung Dragon Age Inquisition. Unfortunately, hindi ko rin siya nalaro. Simula 2015, parang 2016 or 17 ko na yung backlog. Hanggang ngayon, di ko pa nagagalaw. Yun, Dragon's Dogma, kasama rin siya dun sa nabudol ako sa Argentina.
FF7 Remake, natapos ko na yung main game. Okay. DLC lang yung gusto ko laruin. Yung Yung kay Yuffie? Yung kay Yuffie to, no? Oo. Okay. Oo. Tsaka pang-hype din dun sa FF7 Rebirth. Final Fantasy 9 sa Switch, hindi ko pa yan natatapos. Itong Final Fantasy 10 and Exo, so magkaiwalay na Same tayo. laro siya. Nakalag ko yan. God of War Ragnarok, tapos ko na yung main game, pero gusto ko siyang i-platinum. Okay. Pwede. So, paano ang points nun? Kasi tapos ko na yung main game. So, 0.5 lang, no? Hindi, 1 point yan, Matic, yung ano. Yung... Kasi ipa-platinum siya. Ipa-platinum mo. Medyo bias kasi ako sa platinum. So, yung pag-platinum is 1 credit yon. So, kung natapos mo base game and then na-platinum mo ba siya, 1.5 yun magiging total point mo. Yes. Okay. Golden Sun, Dark Dawn, yun. So, nung sa 3DS yan parang kinonsidered ko siya na gold find kasi rare na rin yan 3DS game. So, kasi fan ako ng Golden Sun as a kid doon sa Game Boy Advance version. So, sabi ko, gusto kong i-try ito. Kaso, yun nga, hindi ko pa siya nalalaro. GTA 5, no? Binili ko yung upgraded version niya. No? Ang dami ng release ng GTA 5, no? Ang dami na. So, kailangan matapos ko yan kasi parating na yung GTA 6. So, any day within this month of December, mag-a-announce na sila ng trailer. No? So, yeah, super excited na dyan. Yan, DLC ng nakararami, Horizon Forbidden West. Natapos mo yung base game nito? Natapos ko yung base game niyan. Nice. Yes, At least kaso, nung pina-platinum ko siya, hindi talaga, Elden Ring talaga Kailangan ko talaga laruin. Hindi mawala sa ko yung Elden Ring Iba talaga yung Elden Ring. Sorry talaga kay Aloy. Grabe. Sorry. Okay. Metro Exodus, yan ang isa sa anticipated game ko kasi natapos ko yung Metro series na ibang game sa Steam. Kaso nga lang, binili ko siya sa Exodus. Kaya lang, hindi ako sanay pagdating sa console, yung controls niya. Okay. Kasi nilaro ko yan sa PC Kaya yan, backlog ko siya. Yan, MGS Master Collection. Gusto ko lang tapusin dyan is Snake Eater, MGS3. Pero pwede mong hihimay ito kung sakaling. Oo nga, dami yan collection siya Yung sa Ground Zeroes, kasi actually sobrang ikli lang yan. 2 hours lang yan Pero gumawa ako ng rule ko sa sarili ko na kailangan ko siyang i-platinum. Pero ang points niya, 0.5 lang. Kasi sobrang ikli lang yan May platinum to? Ground Zeroes? Yes, meron. Meron yan. Alam ko may... Meron yan Or 100% ko siya. Ganun. Kasi parang separate game siya dun sa Metal Gear Solid 5. Pero sobrang haba niya pag 100% mo siya. Sige. So parang 0.5 lang siya. Kasi binili ko rin yan nung Ito naman si Monster Hunter Generations Ultimate. Yan, sobrang haba rin yan. Tsaka yung controls niyan, mahirap compared dun sa MH Rise. Kasi traditional Monster Hunter yan yung talagang... Ito ba yung nagpipinta pa? Meron pang paint, no? Para matrak yung... pe-paintball mo. Pe-paintball mo. Tapos yung ilag niyan, isang frame lang. Isang iilag, isang dodge lang talaga. Hindi kagaya ng mga sa World tsaka Monster Hunter Rise, di ba? May warbug, maraming ways para ma-block yung attack. Ito talagang frame by frame kailangan. So, mukhang mahirap. Okay. Nier Automata, ayan, Budol lang din yan. Shoutout kay Gameline, yung pag every Friday nagsisale sila yan, isa yan sa mga nabudol ko. Pati yung Ni no Kuni 1 and 2 JRPG. Pagdating dito sa Pokemon na, puta. Okay. Ayun na. So, actually, natapos ko na yan talaga. Pero, yung kasing Pokemon Alpha Sapphire is a Generation 3 Pokemon game. So, remake siya. Okay. Hindi ko natapos yung remake. Hindi ko nalaro yung remake. Kasi yan yung panahon nung college days yan So, nung college days, parang iniisip mo kung itutuloy mo pa ba yung bisyo mo na paglaro o, diba? Magulo na yung buhay mo. So, na-backlogs ko yan. Yung Alpha Sapphire, yung Black, Pokemon Black, Pokemon Ultra Sun. Mga binili ko lang yan. Hindi ko siya nalaro kasi noong mga panahon na yun, parang hindi pa ako nag-addict sa video game. Natigil, kumbaga. So, pero yung mga base,
Eto mga Pokemon na to, puro base game to. Tama. Hindi siya... Oo, puro mga base Okay, game okay. yan. May counterpart kasi yan eh. Yung Ultra Sun, merong Pokemon na Sun lang. Yun yung natapos ko, yung Pokemon Sun lang. Pero Okay. nag-release sila ng another game na Pokemon Ultra Sun, iba yun, ibang game na yun. Okay, gets. Sorry, di ako Kagaya masyado naman, okay lang. Tapos yung sa Pokemon Black naman, hindi ko nalaro yung Pokemon Black, pero yung Pokemon Black 2, nalaro ko siya. Parang gano'n. Yan. Yung sa Legends Arceus naman, tsaka sa Pokemon Let's Go Pikachu, the same sa Pokemon Let's Go Pikachu, ang original kasi niyan is yung sa Game Boy version, nalaro ko na yun, pero nagkaroon sila ng remake. So, yan, di ko pa yan tinatapos. Okay. Tapos, Sifu, Get Good kasi yan eh. Totoo. Kaya, ang hirap. So, yan, Sifu. Stardew Valley, siguro gagawin kong palette cleanser. No? And then, yan, same type of gameplay. Story of Seasons, Pioneers of Olive Town. Parang, yan yung Harvest Moon eh. Na naging Story of Seasons. Tapos, Story of Seasons, A Wonderful Life. So, farm simulation game na pang chill lang, parang Stardew Valley. Super Mario Wonder, last week ko lang nabili. Nagpabudol sa sa SPay later. Tinry ko lang. Utang nga ako dito. Yung nag-increase ng limit. Nag-increase tapos may discount pag nangutang ka. Uy, may discount pag nangutang. Ayos to try ko nga. Gago no? Gago yun Funko Pop lang yung bibilin ko kasi nag-post yung isang nagbebenta ng tapos Shopee, lumabas 30% discount pag nangutang ka. Utang nga ako. Sword Art Online Losong. Isa rin yan sa mga pinaka-lumang backlogs ko pa nung way back PS4 fat. Yung matabang PS4 pa. Yun, talaga yan. Sword Art Online, binili ko yan. Kasi fan ako nung Sword Art Online anime eh. Kaso nga lang nung nilaro ko yan, parang hindi ito ina-expect ko, kaya hindi ko siya. Iba ba tong Losong sa parang ngayon ko lang naalala, parang may backlog rin ako neto sa Vita, yung Halo Realization ba yun? Or basta, iba pa yun. Madami yan eh. Madami yan eh. Parang meron ako niyan sa Vita, hindi sa PlayStation ha? Madami yan eh. Yan lang yung isa na binili ko kasi naging fan nga ako ng anime. Okay. Tapos Uncharted Legacy of Thieves Collection. Dalawa yan, may DLC yan nakasama. Pwede mo kang ihiwala yan. Oo, hiwalay. Natapos ko yung Uncharted 4. Pero kasi nagkaroon ng upgraded version si Naughty Dog, right? Yung PS5 version na. So yan, binili ko. Watch Dogs 2, actually hindi ko alam na binili ko yan. Nung nagche-check lang ako ng mga backlogs. Sabi ko, ano to? Binili ko ba to o nalibre ko? Kasi wala akong maalala na binili ko yung Watch Dogs 2 eh. Tapos yun, na-confirm ko na, shit, nabili ko nga to. Anong yung pinakamagandang bodol no? Yung hindi mo alam, nabili mo pala. Hindi ko alam na meron ako eh. Kasi nakikita ko siya sa library dati pa. Akala ko PlayStation Plus lang siya or whatever. Sabi ko, nabili ko pala talaga to. Ito yung na-realize ko habang gumagawa ko ng listahan na na-bad trip ako sa PlayStation kasi walang option doon para malaman kung ano yung binili mo. Nakalagay doon purchased pero it doesn't mean na binili mo siya. Kahit dinownload mo lang siya na free sa PlayStation Store, lalabas siya doon sa purchase tab. So hindi ko malaman kung binili ko ba to, libre ba to. Hindi mo malalaman eh. Sinearch ko pa yan sa email, 'di ba? Dati pag bumibili ka, mag-i-email si Sony ng binili mo ganito amount. So ko na-confirm ko, yung binili ko pala. To sayang, parang sinayang ko yung pera ko. Hindi, pero maganda yan eh. Actually, kahit nga libre, mag-i-email sa'yo pero nakalagay 0. Pero 0 yung price. Yeah. Tapos ito, grabe to, Zelda Tears of the Kingdom. Naka 100 or something na ako dyan, hindi ko pa rin natatapos. So, goal ko rin siyang tapusin. Yun, so ang dami pala, no? Good luck. Good luck. Ano yung parang napupusuan mong unang lalakoin mo dito? Yun. Siguro yung naisip ko na pinakauna kong lalaroin dyan is yung Final Fantasy 7 remake. Plus yung DS. Kasi malapit na yung yung Rebirth eh. Okay. So, yun yung goal ko ngayon na tapusin siya. Siguro yung isasabay ko dyan is Super Mario Wonder. Parang pampatanggal umay lang. Ganyan. So, mix of PlayStation and Nintendo ang strategy ko sa kanya na pag naumay ka sa open world, ito mag-Pokemon ka muna or mag-Super Mario ka. Casual game yan. So, para
sabay-sabay yung progress nila. Hindi siya nakakaumay. May question ako dito last bago tayo mag-proceed kay Duckbird. Yung sa Don't Starve kasi nilaro ko rin to before and nababanggit rin sa akin to ni Franz. May ending ba to? Kasi alam ko parang ano to, 'di ba? Yung generally parang tawag dito, paano ba explain to? Yung random, parang randomized, tama ba? Ay, oo nga, yun hindi ko lang sure. Hindi ko sure ako meron siyang ending or ano. Baka yun yung sige. Go lang. Baka yun yung pinokus ko tas wala pala ending, no? Nasayang yung isang buwan. Tsaka alam ko may DLC din siya, yung Don't Starve. So baka full collection yun nabili mo. Ikaw ba, Duckbird? May idea ka ba dito kung may ending dito? May ending yan? Di ko din sure eh. Pero hindi ba parang mga Stardew Valley din yan? May dulo din. Di ba parang Minecraft? Minecraft din yata. Pero ang Stardew Valley, for sure, alam ko may ending eh, di ba? Tama ba? Meron siyang... Yes, may ending yung Stardew Valley. May goal. Meron siyang goal yung ma-restore mo yung parang community center sa gitna. Meron niya, may ending siya. May story siya. So siguro ganito na lang, no? Ay ano natin, yung pinaka-ending niya or ending ng base game is pag na-roll mo na yung credits, usually ganun naman na, di ba? Fair ba yun? Pwede, roll credits. Yun yung pinaka natin, identifier natin kung natapos na natin yung base game. Okay. So, proceed tayo kay Duckbird. Papakita ko sa inyo guys yung ginawa ni Duckbird, no? Talagang ginalingan niya. Panis. Panis. Bigyan mo agad ng credit yan. May pirated po. Top student plus 1 agad. May data validation pa. May ganun pa. Parang na, buti na lang hinuli mo kami, hinuna mo kami kasi nakakahiya ipakita yung ano eh. Parang yung pag nagpe-present ka ng project mo sa school, di ba? Papakita mo na yung mga pangit. Pero pag inuna yung maganda, parang ayaw mo na ipakita yung project mo eh. Ano yan? 1 point, 2 credits agad yan. Thank you. 1 credit na agad yan, Hindi, bago ko naman niya kasi panoorin yung video, naisipan ko maglista talaga nung para sa akin lang. Sige, present mo. Ito, igagan kita ng access dito sa screen. Pwede ba? Hindi ko alam kung pwede. Pero joke lang. Kasi baka magkamali ka pa eh. Baka ganito din kasi i-present ni Duckbird eh. Baka masira ko yung baka masira ka naman yung formula. May formula yata dito ng Wala. Sum if eh. May percentage pa din. Baka may graph pa yan nakatago Anyway, ikaw Duckbird. Explain mo to. Ayun. Basta nung nilista ko muna yan, nilagay ko pa nga yung yung genre niya sa gilid. Binura ko na lang para ma-present sa inyo. Kasi gusto ko talaga, pag pipili ako ng game, alam ko yung parang chill lang na game. Pero sa lista ko na lang yun. Tinago ko na lang muna. So, ayan yung mga games ko, mostly JRPGs din lahat eh. Yun talaga yung kinahiligan eh. Tsaka, yun, nagdagdag din ako ng isang column ba yan? Hindi ko na mo anong column o row eh. Na how long to plot kasi plot hunter nga din. Tsaka 100%. Chinek ko lang sa how long to beat. Hindi ako sure kung yan talaga yung tamang niya. Grabe yung mga Pokemon, no? 168 hours, 191. Holy shit. Gagawin mo ba yan? Yung complete, hindi na. Nilista ko lang. Okay. Sige. Luma na rin kasi masyado totoo eh. Yan, Bale yun nalaro ko ngayon eh, yung Pokemon Violet, yung DLC niya. Natapos ko na rin dati pa yung niyan, yung... Ay, sorry. Sorry. Ngayon ko lang na-realize kasi yung Pokemon Violet pala, nabili ko na rin yung DLC niyan. Kasi 2 part siya eh. Meron siyang part 1 and then part 2, which is yung part 1 na-release na siya last month. And then yung part 2, this coming December. So, may isasama ko yun, no? Pwede. Oo naman. Pwede yun. Kasi nabili ko na yun eh. Ngayon ko lang naisip. Oo, DLC point siya. Okay. Yun ang nilalaro ko ngayon. Pero natapos ko na may main game, kaya magiging DLC points na lang siya. Tapos yung nilalaro ko din isa ngayon, yung Super Mario RPG. Same. Yun. Natutuwa nga ako kasi nung tinitingnan na yung pinapresent nyo din yung mga listahan nyo, may mga pagkakaparehas tayong games. Kaya baka may time na pwede tayo magsabay-sabay kung sakali. Pwede rin nga natin gawin ng episode kung sakali, no? Diba? Wala natin spoiler. Sabay na rin kaya tayo matulog. Lahat tayo. Bromance. Maganda nung kay Duckbird, bundok kung maano dyan, no? Presko. Sa ano dyan. Mahangin pa, no?
Sige, So, pare, sorry. ayan. Nilagyan ko yung backlog talaga kasi yan talaga yung mga games na binitin ko dati sa PS3 pa tsaka PS4. So, Drakengard 3. Mostly kasi yung games ko, series games. Kaya pag bibili ako ng isang game, hindi pwedeng wala yung isang game na ano. Parang naging collector na lang ako, di na ako nakakapaglaro eh. Pero sana ngayon malaro ko na sila. So binili ko yung Drakengard 3, sa baba niya nandiyan yung Nier Automata tsaka yung Replicant. Parehas di ko pa nalalaro. So plano ko sana laruin, unahin mo yung Drakengard 3. Tapos Time and Eternity, lumang JRPG din yan, 2D. Ang anime yung drawing. Armored Core, yan, nabitin din ako dyan. Fat Princess, Gintama, Gravity Rush, Jojo. Tapos, yung Mega Man Legacy Collection 1, kung naglalaro kayo ng Mega Man, parang nadadayaan ako dyan kasi 6 na Mega Man yan eh. At saka yung Mega Man, 30 minutes lang yata matatapos mo na. Totoo Kaya ba? kinount ko na lang yung buong collection as one game. Okay. Magaling ka, ibig sabihin nun. Kasi ako hirap na hirap ako dyan sa Mega Man eh. Tsaka Parang gitgod din yan eh. Yung Ako din, lumang... parang Metroidvania nga sa akin yun pag Mega Man. Trinay ko yan, yung lumang sorry to cut off, Duckbird. Yung unang Mega Man, yung sa SNES, Family Computer, tama ba? Nabibigatan ako, ang bigat niya. Hindi katulad dun sa X or dun sa ibang ano. Wala kasing dash eh. Wala pa. So, pero meron siyang sorry, dumadaldal ako. Pero ang maganda sa Mega Man, nung nilalaro ko siya, meron siyang iframe, yung pag na-damage ka, di ba parang magpuputi siya, tapos parang immune ka nun eh, pwede mo nang tadtarin yung kalaban. Tama ba? Tama ba yung memory ko? Ayun, anyway. Sige, sorry. May mga daya din dyan, pwede ka mag-pause para only hits yung kalaban. Pero yun, hindi ko pa alam kung ano tutuloy yan. Yung mga yan, bali, ano ko yan eh. Kaya may ganyan akong kulay dyan kasi nire-ready ko din dun sa event ng Trophy Hunters Philippines. So, pinaplano ko talagang i-plot kahit ano man dyan. And di pa naman announce yun. So, ayun. Yan kasi yung backlog ko talaga eh. Kaya nilagyan ko ng backlog na status. Yung iba, hindi ko pa talaga na-i-start. Okay. So, una yan, yung Alpha Sapphire. Hindi ko din nalaro. Same kay Survey Ian. Yung Black 2, binili ko lang yan kasi mura dati yan. Alam ko, tigsa 700. Ngayon, pag binenta mo, 5K na or 7K. Grabe na. Kito na yan eh. Grabe na yan. Yung Pokemon Black nga, nabili ko yun parang 4,000. Ako, share ko lang. Mabilis lang. Nung binenta ko yung mga 3DS ko na Pokemon game, hindi ko yung nakalang ganun ng mga presyo niya. Nabenta ko pa Diamond na naka-box. Tsaka Black 2 nga. Grabe yung presyo ngayon ng Pokemon. Sobrang rare na kasi yan eh. Sayang nga eh. Oo nga eh. Kaso yun yung kulang ko, Black 1. Hindi ko na mabili. At sobrang mahal na rin yun. Pero goods na yan. Basta malaro ko na lang din kasi kaysa nabili ko lang, never ko pa siya napiplay kahit kailan. Pati yan, ayun din, The World Ends With You, mura ko lang din nabili dati. Ngayon, yung mga rare games na lang yan. Gusto ko din ma-open pa rin para magamit din yung lumang system. So, ayan, RPG. Tapos, eto din, mga lumang, naka-buy system to eh. So, Final Fantasy Lightning Returns. Yan lang hindi ko natapos dun sa trilogy nung FF13. Okay. So, sana matapos ko nga din. At ano pa ba nandyan? Jojo, fighting game. Ito, gusto ko rin laruin to actually sa PS3, yung Tales of Graces. Tapos yung, I'm not sure kung familiar kayo, yung Tales of Exilia. Yung one lang nalaro ko doon, meron pang 2 yun eh. Inaantay ko nga siya dati, di ba nagsisale yung yung Data Blitz? Wala eh, wala, parang laging walang stock yun. Pero kunwari dito sa GC ng PlayStation Trophy Hunters, minsan may nagpo-post doon na nakabili sila ng Tales. So, ewan ko. Pero gusto ko din laki. May nagbebenta pa rin yata niyan eh sa PS3. Pero yun, natapos ko na rin kasi yun. Then, Cilia 1 2. Kaya yan na lang yung mga kulang ko sa Tales F tsaka yung Dawn of the New World. Tangent lang, Duckbird, bago ka magpatuloy. Sego lang. Na-curious lang ako. Ano pinaka-favorite mo sa Tales? Ano yung pinakauna ko pa rin nalaro eh. So, Cilia siguro. Cilia? Okay, kala ko Destiny. Anyway. Ang ganda yung Cilia. Kung nalaro mo rin. Yun yung mamimili ka si Jude ba yun? Yung lalaki tsaka yung babae? Si Milia? Jude tsaka si Mila. Ang Mila ganda ng battle system dun eh. Totoo. Tuntua lang ako dun. Anyway. Pero nalaro ko din ng Fantasia. Sana matapos ko nga lahat ng series na yan.
Ayan. Hack.hackgu. 4 na games yan eh. Ewan ko lang kung magka-count. Volume 1 to 4 yan. Oo, count mo yan. Mahaba yata yan eh. Mahaba nga din yan eh. Mm. Pero pag nilaro ko na siguro saka natin pag-usapan yung points. Sige, Matagal sige. ko pa naman tinaplano. Yan, FF15, Type 0, 10, tsaka 10-2. Yan. Pare-parehas tayong meron yan. Yung 15 ko pa nalaro. Late Yung nga talaga eh. last mission, ika-count pa natin as DLC yun. I think may last mission yun, di ba? Yung sa collection na ito. Sa remastered. Saan yun? Sa 10-2. 10-2 last mission. Di ko pa alam eh. Sige, Kayo, check na lang natin. Yung iba naglaro siguro. Check na lang natin sa susunod na episode kung sakala. Sige, pag in-start nyo na. Tapos, ayan, Grim Grimoire, Once More. Mga bagong games yan na binili ko lang nagiging for display na lang talaga sila. Mostly, hindi na nagiging for gaming eh. So, next, Horizon Zero Dawn. Kayong lahat, Forbidden West yung nalaro nyo ako. Yung una pa, hindi ko pa nalalaro talaga. Pero binili mo, no? Yun yung hype doon sa PS4 eh. Late nga eh. Yung nabili mo, excuse me lang, Duckbird, dun sa Horizon, yun ba yung complete edition na? Alam ko complete na yun eh. So, pwede yun. Lahat May DLC yun. May DLC yun. Pati yung, ano nga ba yun? Yung Frozen, nakalimutan ko yung... Frozen Wilds? Parang gano'n. Yung ba yung kasama niya? Kompleto na yata yan eh. Sa digital. Ay, pero matagal na rin yan. Bahala na. Tapos ayun, Mega Man 11, Battle Network Legacy Collection. 6 na games din yan. Yan yung lumang Mega Man na parang Pokemon eh. Oo, yung Battle Network Legacy, yung parang siya, turn-based siya na may mga cards ka, di ba? Favorite ko yun sa GBA yan, di ba? GBA, Game Boy Advance. Tapos pinipirata ko yun sa sa PSP. Yung PSP dati, di ba yung magda-download ka ng GBA game, tapos ilalagay mo sa root folder nung mo, PSP mo. Doon ako natuto magkaikot ng console eh. Tsaka mga Sora Aoi, no? Amoy mo na, pare. Oo, tapos tapos sinisingil ko yung mga kaklase ko ng 50 pesos, lalagyan ko ng laro yung PSP nila. 50 pesos yan, naalala ko. Ganda yun. Sige, Duckbird tuloy, sorry. Yun, Mega Man Zero din. Bali GBA game siya. Sa series lang talaga to. Yun, nasabi ko nga kanina, Nier, Replicant, tsaka Automata series. Okay. Owlboy, side-scroller lang din to eh. Binili ko lang nung sale last year pa yan. Sa Data Blitz 11/11. Tapos, Persona 5 Royal. Yan, mahabang game. Hindi mo pa to naumpisahan? Ang natapos mo yung base game? Natapos yung Vanilla. Yan, never ko pa simulan. Binili ko yung niya na yung sobrang edition pa ng Royal. Yung may maskara pa ni Joker. Collector's Edition? Collector's Edition pa. Nice. Kaso sayang, yung PS5 version niya 60 FPS eh. Oo nga, oo. Hindi to free upgrade, nakakainis. So, dapat pala, pag collector's edition binili mo, paglalaroan mo din yung mga kasama mong mga mga figure. Para kailangan may kasi masulit pa yung collector's edition. Hindi yung naka-display lang, no? Hindi naka-display lang para may plus 0.5 ka din sa credits. Ito yung yung maskara. Susuotin mo rin, no? Tapos tatanggalin mo din para ilabas si Arsene. Yung mga sticker dapat ididikit mo. Tsaka yung mga, ba yun, yung parang yung tinatahi doon sa damit, diba? Yung patch? Ano tawag doon? Yung patch. Mga patch, ipapatch mo din dapat. No? Parang so yung sa Final Fantasy 16 ko, kailangan gamitin ko yung mga yung mga pin. Lalagay ko sa pag mga pormalan na na pormahan. Yung malupit doon yung ito yung malupit. Death Stranding Collector's Edition si Baby. Isusot, dapat ilalabas mo yun sa public. Bibidyo ka, pupunta ka ng mall, susuot mo yung baby na yun, dapat gano'n. Natalagaan mo. Okay, sorry, cut up. Okay lang. Go. Pero sinuot ko yung niya na, yung maskara, pero sa bahay lang, hindi mo sa loob. Hindi mo na kailangan ipati nung sa labas mo dapat isusuot yung maskara. Isang buong araw. Maganda itong avatar mo, itong Duckbird naka-maskara ng yung Joker. Pwede. Edit. Sorry. Go. Sige, tuloy natin. Yung root letter, last answer, Steins Gate Elite. Mga visual novels lang siya. Bali,
Yeah, di ba yung kay Sir Bay Ian kanina, sabi niya hindi niya matapos yung Doki Doki. Alam ko yung mga visual novels, pwede niyo naman skip-skip na lang yan para matapos. Pero depende na rin sa'yo kung di mo. Kasi pwede naman hindi basahin. Pero ito plano ko din basahin kasi plano ko din panoorin naman yung anime. May mga anime kasi yan. Okay. Ayun, binili ko lang din yan. Yung balik sa Tales of Vesperia, mahaba din. Tapos ko yan. Trials of Mana. Mga kasi yan yung Vesperia kasi di ko pa natatry. Sorry, tangent lang ulit, Duckbird. Tales of Vesperia. Ito yung Tales na hindi conventional yung MC. Kasi kadalasan, di ba, pang mga MC ng mga JRPG, yung I will save the world, yung parang laging mabait siya. Itong sa Tales, hindi siya yung normal. Kaya, teka, baka mali yata yan. Bakit? Ano yung Berseria yun? Hindi, meron din sa yung Vesperia, meron din ganun. Ganun din ba? Meron siyang ganun vibe. Sorry. Ayan. Si ano yan, di ba? Ang pangalan ng bida dyan? Puta, nakalimutan ko. yung meron siyang wolf. Nakalimutan ko yung pangalan. Signs of yan. Anyway. Ayun yan. Sige. Kasama sa backlog yan. Tapos, Trials of Mana, Valkyria Chronicles 1 Strategy. Ito mga pin-reorder ko. Buti nga nasa amin. Grand Blue Fantasy Relink. Parang Monster Hunter daw yung gameplay niya. Tapos yung Tekken 8, Tekken player kasi ko. Tapos siningit ko na lang. Pero ang plano ko talaga dyan, ipa-platinum ko. May ending naman kasi yan. Ewan ko na lang kung i-count nyo. Count yun? Ano pa? Ano to yung parang story mode? Ganyan? May story mode yan. Tsaka mabilis nang, di pa natin alam kasi kung gaano katagal siya tapusin. Pero for sure, ipa-plat ko yan kasi fanboy ng Tekken eh. Tapos, Bravely Default 2, nalaro ko na yung 1 and 2 talaga sa 3DS dati. So, itong 2 backlog sa Switch. Yung Grandia HD Collection, yan. Rare game din daw yun sa Switch. Yung physical. Tapos, 1 and 2 siya kaya pinaghiwalay ko. Tapos, Pokemon Legends Arceus. Hindi ko pa rin natatapos. Tapos yung Pokemon Sword din na may DLC. Yan, binili ko lang dahil collection. Pero sana malaro na. Gets. Yan, yun. Okay, solid. Nabanggit na natin yung, nakapag-present na tayo ng mga natin, ng mga tawag dito. Mga list natin, backlogs natin. Wait lang, iano ko yung, sa switch ko lang yung screen natin. Stop presenting. Remove, tapos add. Yan. So, ano yung temp check nyo? I mean, parang, kaya ba? Or sa tingin nyo, susukuan natin to kung parang may enough drive ba tayo to proceed dito sa challenge natin? Sa ngayon na, kasi syempre hindi pa tayo nakakapag-start. Hindi pa natin nararamdaman kung mabiburn out tayo or etc. Ano magiging strategy natin. Mahirapan ba tayo sa disiplina when it comes to purchasing new games lalo na kapag merong hype. Katulad ng Baldur's Gate, right? Na-release siya, maganda yung reviews, tapos biglang talagang yung community parang china-champion siya, ma-hype ka din eh. Gusto mo rin laruin eh. So, hindi natin alam kung anong magiging progress next year, kung anong magiging parang climate ng gaming eh. Pero sa ngayon, base lang dito sa mga backlogs natin, ano yung temp check nyo? Kaya ba? Siguro ako muna. Sige. May naisip ako eh. Kasi, okay. Ito kasing ginagawa ko personally, yung motivation ko dito is reason ko na din to change my lifestyle. Kasi napansin ko na grabe na yung expenses ko when it comes to video game na minsan out of control na siya. So, as part of parang pagbabagong buhay mo na din for next year, ito yung magiging reason ko para pilitin no, na i-commit yung sarili mo. Another thing is yung sa lifestyle ko naman pagdating sa health. Kasi alam naman natin na kapag sobra ka ng video game, hindi rin maganda sa health yung lagi ka nakaupo, sedentary lifestyle mo, diba? So, ginawa ko siyang way na i-motivate yung sarili ko na i-change yung physical na katawan ko and then yung financial freedom na tinatawag. Kasi kung sa mga listeners kasi nagkaroon ako ng condition na
herniated disc. Mm. So, 'di ba, na-nerf ako eh. Physically na-nerf. Hindi na ako normal gamer kagaya nung iba na nakakaupo ng matagal or nakakatayo ng matagal. So, ito yung ginawa kong motivation to change and to improve myself. Pero meron lang ako isang request. Na hindi ko alam kung mag-agree kayong lahat. Kasi sabi nga nila is FOMO na na-hype ka. Baka meron tayong credits na agad na pwedeng magamit. No, kahit isa na parang ito yung tinatawag na lifeline mo eh. Na parang, shit, parang kailangan mo talagang bumili. Pwede ko bang gamitin na tong isang puhunan? Baka may puhunan ka. No, kasi hindi naman natin alam yung mga scenarios na mangyayari sa atin or maging busy ka sa trabaho, ma-promote ka or magkaroon ka ng sakit or condition. Tapos yung pagbili na lang ng video game yung magiging motivation mo sa sarili mo. But unfortunately, wala ka pang credit. Although hindi ka naman talaga pinagbabawalan ng grupo or yung program na to, pero syempre commitment mo na yun sa sarili mo dahil meron kang reason. So I think kung magkakaroon ka ng isang parang kahit isang credit lang to purchase a game that will somehow inspire or motivate you, diba? Parang ma-uplift lang yung spirit mo, baka pwede yun. Sige, ano yun? Good question yun. Kunin ko muna yung opinion nyo. Si Grim, si Blackbird. mag-suggest doon sa sinabi ni Survey. Kasi start naman tayo sa zero credit ngayon. Paano kung yung negative, ewan ko lang kung mag-agree kayo. Paano kung pwede naman tayo mag-negative, tapos kung nag-negative tayo sa huli, may punishment din dun sa ano. Kasi naman natin to eh. Mag-agree ba kayo doon? Gusto ba ko natin? Kasi nga, parang way natin to para mag-improve sa sarili natin. Gusto natin tapusin yung backlogs. So, kung naging guilty ka, kung sobrang dami pa rin ginastos, nag-negative ka sa gastos, baka dapat may punishment din sa'yo. Pwede. Or kayo. Sa'yo ka live, okay, papakalbo ka live. Okay din yan. Ako doon sa may punishment din sa pinaka Pag magne-negative ka na, okay sa akin yan. Sige, maganda rin yun. Kasi ano yun eh. Parang paano nga natin magbago tapos hindi pala tayo nagbago. Dapat para saan yun ng teacher. Totoo. Pero sige, i-address natin yung suggestion ni Blackbird, pero umpisahan mo natin dun sa na-suggest ni Bay Ian na lifeline, kumbaga parang call a friend, which is parang meron tayong nakatagong 1 credit kung talagang I mean, hindi naman tayo perfecto eh. And ayoko rin naman yung parang kunwari ako may bisyo, right? Bisyo ko pang yosi. Minsan nakakabukat din and hindi nakakadagdag demotivation rin kapag yung pang stop ka kagad ganyan. Iba-iba naman yung tao. Pero may point rin yung sinasabi ni Bay na at least kahit pa paano meron tayong lifeline. Agree ba kayo doon? Ikaw muna, Grim? Ako okay lang sa akin yon. Okay. Kung may lifeline tayo kasi doon sa case nga na sinasabi ni Sir Ian, baka mamaya nandun ka sa point na kailangan mo talaga ng motivation. And yun talaga yung panghahawakan mo, wala ka pang credits. Although gusto nga natin sundin yung rules nung usapan natin. Pero at the same time, kailangan mo ng way para makapag-get through, sabihin natin, sa bugbog ka na 1 buwan, ganun, kailangan mo yun. Ako, okay lang sa akin yun. Sige. Ikaw, Blackbird, anong thoughts mo dun sa Agreed lifeline? na ako. Kasi feeling talaga ng makahawak ng bagong game eh. Motivate din talaga siya. So, agree din naman ako doon. Sige. Pero yung sa akin lang doon, Hindi, ikaw muna. Yung sa akin lang doon, parang kung magkakaroon tayo, isa lang. Parang throughout kumbaga, halimbawa, matuloy-tuloy natin 1 buong year. Throughout the year, pag-iisipin mo mabuti kung gagamitin mo na talaga yon. Yun yung 13-month mo. Yun. parang kung alam niyo yun, yung magsasanla ka ng ATM, tapos yung pambayad, isasanla mo yung 13th month pay mo. Yun yung 13th month pay mo. 13-month pay mo na yun para may ine-expect ka sa dulo, di ba? Sige, G ako dyan. G ako dyan sa meron tayong lifeline na 1 credit. Pero then again, kailangan mo din maging kailangan natin maging strategic and kailangan natin for sure ball na
etong game na to for this credit to, dito ko to gagamitin. Kasi kumbaga parang kung magiging trigger happy pa rin tayo, what's the point? So, kailangan lang din natin ng kung maging sure kung saan natin gagamitin yung lifeline na yan. Para kung kunwari yun yung pang 1 million question na, doon na tayo gagamit ng lifeline. Parang ganyan. Tsaka maganda din siguro, halimbawa magtuloy sa next month, following months, pag nakabili ka ng lifeline yon, explain mo kung bakit din nagamit mo yung lifeline, no? Sige. Ganun. Sige, G ako doon. Okay, meron tayong lifeline. Sige go. Tsaka dagdag ko lang, yung lifeline na yun, kapag natapos mo yung specific game na yun, wala siyang points. Wala siyang dapat walang points yun. Okay yun. G ako doon. Okay. So, address naman natin yung suggestion ni Duckbird, which is tama rin naman. Yung naisip ko kanina na reward, I think meron siyang drive rin, right? Meron siyang drive na meron tayong reward or meron akong, yung community merong reward doon sa gagawin natin tong challenge na to dito sa project na to, which is yung AAA game and then 3 indie game. And then, nga pala, hindi ko nabanggit, hindi natin alam, baka merong generous again na part ng community, baka magdagdag sa premyo, hindi natin alam. So, pero sa ngayon, ang kaya kong i-promise, ang kaya kong i-commit is isang AAA game tsaka 3 indie game, no? And then, dun sa sinasabi ni Duckbird, tama rin naman, kailangan meron din consequence. At least, dagdag drive din yun kasi kapag meron challenge, kapag meron tayong ginagawa na task or goal, tapos wala siyang repercussion kapag hindi nagawa, magiging complacent tayo, magiging tawag dito, banjing tayo sa ginagawa natin. So, maganda rin na meron ganun. Pero hindi ko alam, sa ngayon, wala akong naiisip na parang repercussion kapag nag-negative ka sa after 1 year. Meron ba kayong suggest? Kalbo live stream sa page mo. Hindi ko kaya yun. Ako, may naisip akong ako. book eh. Okay, sige, Grim. Siguro, bigay na lang ng isang AAA game din para sa Nakamas. Pwede, donate, no? Yun din na ito din. Pabor sa akin yun. I mean, lalo na sa community. Bigay ko na kaya ngayon. Pa-advance na. pero teka lang etong repercussion na to or etong parang penalty na to is para lang doon sa magne-negative, hindi para doon sa talo. Kasi 'di ba kung yes. Yung negative, pag nag-negative ka, yun. Okay, sige. May problema ka na sa buhay mo. May sakit ka na talaga. Para maganda din siguro, poll na lang kung ano gusto nilang AAA game at that time. Sige. Sa Nakama. G. Ganda nun. G. Okay, so ang rule natin, yung nadagdag na rule natin is meron tayong lifeline, meaning meron tayong bangkong isang credit. Nasa sa atin yun kung kailan natin gagamitin. Pero again, kailangan natin maging strategic kung kailan natin gagamitin yun. Kung sakaling burnout na tayo and kailangan natin ng bagong new shiny item para ma-inspired tayo. And then yung suggestion ni Duckbird na merong repercussion or merong penalty kapag nag-negative tayo after 1 year, which is ang nabanggit ni Grim, nag-agree rin naman kayo is bibili kayo ng ng AAA game. Okay. Yun, okay. G ako. Na-excite ako, to be honest. And start na tayo sa December. Itong month na. To. Start na tayo. Ano ba ito? After 12 o ngayon na ngayon? Pwede na tayo ngayon. Pwede na tayo mag-start. Okay, start na ngayon. Start na tayo. Okay. So, okay. Gusto ko lang maging clear yung kanina. So, kasi mag-start na tayo ngayon, no? Pumayag naman kayo na hindi pa to lifeline ko. Gagamitin ko na, bibiliin ko na yung Pixel Remaster kasi meron din naman ako, yun nga lang kasi sa PS Classic siya, wala siyang trophy. Sayang din naman kasi. So, gagawin ko lang siyang Pixel Remaster. Okay lang goods tayo din Hindi ko naman siya parang binivito na parang itong si Jess may sariling may sariling cool. Pero yun, siguro to end our discussion or our episode, no. Gusto ko lang, paano ko ba-explain to? Kasi gusto ko itong maging talaga gusto ko itong maging once a month natin na gathering na podcast, right? Parang support system, support group, magdi-discuss tayo. Gusto ko lang hingin yung commitment nyo. Alam ko, busy tayong meron tayong mga personal na buhay, meron tayong mga ganap, pero
gusto ko talaga mag-commit dito, lalo na dito sa pag-record natin ng once a month na podcast about this project. And yun, sana makapag-commit lang tayo. Yun yung parang mantra ko palagi sa sa TGS, yung sa mga episode. Gusto ko talagang ayoko mag-miss ng episode. Granted, meron talaga tayong mga challenges sa buhay, may mga ganap, hindi naman talaga may iwasan 'yon. Pero dito sana makapag-commit tayo. Kung sakali man na hindi kayo available dun sa naset natin na schedule, pwede naman nating i-reschedule kung ano yung magandang schedule na pwede tayong magkasama tayong apat, no? Pero kung sakali talagang walang time or kung ano mang knock on wood na masamang mangyari na hindi talaga tayo makapag-record ng podcast para sa project na to, acceptable naman yun. Kasi syempre, putang, hindi naman natin buhay ba natin to? Diba? Meron tayong sariling buhay, right? Acceptable naman yun. Pero at least kahit pa paano, we parang we have to commit sa project na to. So, yun. Gusto ko magpasalamat sa inyo, guys. Maraming salamat sa time nyo na spend dito sa project na to. Alam ko si Dakbar napilitan lang kasi hindi niya binanood yung video talaga. Gusto niya na mag-list. Game ako dyan. ng mga listahan niya. Pero yun, salamat sa time nyo. And to be honest, mas lalo akong, nung naisip ko tong project na to, excited ako, pero mas lalo akong na-excite kasi meron akong kasama. Meron akong kabatuhan, meron akong makakakwentuhan tungkol dun sa mga ganap ko sa progress ko. Pwede rin tayong magbigay ng tips kung anong ginagawa nyo, time management, right? Kung paano yung ginagawa nyo, etc. Super excited ako, guys, and sana kayo rin. So, yun, kung yung mga nakikinig, gusto nyo rin sumabay, pwede kayong mag-comment, feedback, suggestion, recommendation, etc. Feel free to message us sa The Game Silog Show or yung mga personal pages nila. Tapos, pwede rin sa Spotify. Kasi meron doon kung app yung gamit nyo, pwede mag-comment doon. So, yun, bago ko tapusin yung episode, gusto ko lang mag-thank you sa 26 yata or 27 na Patreons. Maraming salamat sa inyo. Tsaka sa executive producers na sila Sans, sila Lance, sila Mike Rubio ng Xcore Gamer, I am Mako, Mark De Benagracia, Yvette Suzanne Solivilla ng The RR Channel. Maraming salamat sa inyo, guys. So, anything to promote, shout out, go ahead, Grim. Umpisa mo na sa'yo. Ako wala man ako pinapromote na page, pero shout out ko rin yung mga pages nyo, TGS, and then yung Anime Angas ni Sir Duckbird. And yun, thank you lang ulit sa pag-invite sa show. And yun, excited ako sa project natin. Nice. Thank you, sir. Bay Ian, Master RCB. Hindi ka pa active kasi sa page mo, no? May bala ka bang, may time ka pa ba na, no? Yun, actually, yun nga. So, meron akong page, fb.gg Master RCB. Kaya lang, yun nga, hindi ako active due to my health condition. Kasi hindi pa nga kaya yung na-nerf pa, kumbaga. Hindi pa ako na-buff ulit eh. Pero wala ka pa namang gout, no? Wala ka pang gout. Kasi yun yung nerf ko eh, gout. Wala pa siguro. Wala pa. Okay, sige. Okay. Abang na kayo sa next patch, baka buff na. Baka next month meron na. Sige. Okay. Ayun, so yun nga. So, yun nga, as kaya nga sinabi ko kanina, this is part of motivation ko rin to change myself, no, lifestyle din yan eh. Financial, pagtitipid din, and then sa health, no. Yun, pinapromote ko lang, subscribe kayo sa Patreon ni The Game Silog Show. Salamat. Duckbird, anything to promote? Shout out, go ahead. And check na lang din ang Anime X Angas sa Spotify. May X sa gitna yun eh. Kwentuhan lang about anime. Tapos ako host doon. Tsaka may kasama akong tropa doon. Tapos yung page ko sa Facebook, palike na lang din. Baka doon ko i-post yung progress ng magiging plano namin dito sa backlogs. So gaming account ko kasi yun, kaya personal gaming account. So doon ko nilalagay siguro yung mga ganap sa backlogs ko. So yun lang. The Game Silog Show, number 1. Uy! Meron Discord si Duckbird, Anime Angas, madaming active doon. Lively yung community nila doon. Pwede rin kayong mag-join. Nalagay ko yung link sa description ng episode. And then, nakalimutan ko ulit din i-shout out PlayStation Trophy Hunters Philippines. Meron silang upcoming event, Battle of the Backlog. So, hindi ko na i-explain kung paano yung mechanics. Mag-join na lang kayo doon.
para malaman nyo kung ano yung mechanics doon, and super solid rin ng mga prices nila kung sakali meron kayong backlog for trophy, ganyan. Maganda rin yung idagdag sa motivation nyo and additional drive para matapos yung mga backlogs nyo na trophy. Actually, yung listahan ko, hindi pa ako masyadong naglagay doon ng mga backlogs ko na trophy, pero let's see, mag-update na lang tayo sa next episode natin. Most likely January na yung yung next podcast natin about this project. So, yun. Gusto lang again magpasalamat sa inyo guys. Grim, Ian, Master RCB, Darkbird, maraming salamat sa time nyo. Alam ko, super busy tayo. Meron tayong mga ganap sa personal natin na buhay. Lalo na ngayon, December na, putang ina. 13 month na. Dami ng ganap, no? Puta, pero 12 pa. Super thankful na nakapag-alat kayo ng oras para dito sa mumunting project ng TJS. Again, maraming salamat sa pakikinig, guys. Hanggang sa susunod na episode ulit. Bye. 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 The Gamesulog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesulog-show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sands, Lance, Mike Rubio ng X-Core Gamer, I Am Maku, Mark Divina Gracia, Yvette Solivilla ng The Ara Ara Channel, Arnel Pableo, Franz Galapon, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Ray Anthony Rivera, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Bernard James Cruz, Selbs, Frederick Soriano ng Late na Gamer, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Tess Macalanda, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Leo Cavite, Luigi Tumulak, Shalene Rivera, Edgy Weeb, RD Casimiro, Mark Paha, and Joshua Kanke. Maraming salamat sa inyo guys. The Gamesulog Show.